Shufen, bakit ganyan kalaki ang binili mong karne? Dati nga kahit isang itlog lang. Nanghihinayang ka pang kainin. May okasyon ba ngayon? Umuwi na si Yaozong kasama ang nobya niyang tagalungsod. Kahiya-hiya naman kung hindi ako bibili ng karne. Ikaw talaga. Maagang namayapa ang una mong asawa. Napakahirap para sa iyo na palakihing mag-isa ang anak mo. Kung kailan nakaraos ka na sa hirap. Saka ka pa nagpumilit magpakasal sa pamilya Wang. Para lang magtiis ng ganitong hirap. Isang balo lang ako na walang anak na lalaki. Sino ang mag-aasikaso sa akin kapag matanda na ako? Ngayong kasal na ako, may stepson na ako na si Yaozong. Kapag nakapag-asawa na siya, at nakabuo ng sariling pamilya, may maglilibing sa akin ng maayos kapag pumanaw na ako. Pero hindi ba mayroon ka namang sariling anak na babae na si Xiaomi? Ang anak na babae ay mapupunta rin sa ibang pamilya pagdating ng araw. Hindi natin maaasahan pagtanda. Ma! Diretsahan ko nang sasabihin sa iyo, kapag walang sariling bahay sa bayan, hindi siya makikipagkasal. Yaozong. Sapat na ang naipon kong pera para sa dote. Pero ang pambili ng bahay. Sabi ng mga magulang ko, saan kami titira pagkatapos ng kasal kung walang sariling bahay? Hindi naman pwedeng sumama lang ako kay Yaozong. Pabalik sa probinsya para magtiis ng hirap. Pa naman? Tulungan mo akong magsalita. Sundin mo na lang ang mama mo. Isang pangalawang asawa lang ako. Kapag wala akong anak na lalaki, para na rin akong walang pinanghahawakan. Ang lahi ng pamilya Wang. Hindi pwedeng magtapos sa akin. Ibebenta natin ang iniwan ng lolo mo, na lumang bahay. Para may sapat tayong pang down payment, maalam ko na nga ba, na ako talaga ang pinakamahal mo. Ma! Lumang bahay yan na iniwan sa akin ni lolo. Nandoon din ang pampaaral ko sa kolehiyo. Anong karapatan mong ibenta yun? Kolehiyo? Isang babae ka lang naman. Bakit kailangan mo pang mag-aral sa kolehiyo? Sa huli mag-aasawa ka lang din naman. Mapupunta lang ang pakinabang sa ibang tao. Ma! Nakapasa ako. Sa kolehiyo sa syudad, ang sulat ng pagtanggap sa akin. Ipinakita ko na sa iyo yun. Nangako ka na papag-aralin mo ako. Ang babaeng nag-aaral ng ganyan karami. Walang silbi yun. Nangako sa akin ang kuya mo. Naaalagaan niya ako kapag matanda na ako. Siya ang magiging sandigan mo sa pamilya. Wang ang apelyido niya. Hindi Li. Aalagaan ka ba talaga niya kapag matanda ka na? Ma! Ako naman talaga ang tunay mong anak. Xiaomi. Napakamasarili mo naman. Pinalaki ka ng nanay mo ng ganito. Para naman sa pamilyang ito. Ano ba naman ang magsakripisyo ka ng kaunti? Ibinenta ang lumang bahay para lang sa stepson. Habang ang sariling anak hindi man lang makapag-aral. Hinaan mo ang boses mo usapang pamilya nila yan. CJ. Lin Shufen. Tandaan mo ito. Ang mga sinabi mo ngayong araw na ito. Xiaomi. Huwag mong sisihin si Ma kung naging malupit ako. Gumagawa lang si Ma ng paraan. Para masiguro ang aking kinabukasan. Anak, patawad sa nagawa ko. Sapat na ito. Kasama na ang mga naipon natin noon. Kasya na para sa down payment. Yaozong. Kaya yung, nakatakda na ba ang araw ng kasal? Sa susunod na buwan, kunin mo na ang pera at itago mong mabuti. Baka mawala yan. Yaozong. Inubos na ni nanay ang lahat ng ipon ko. Kaya ikaw sa hinaharap. Tita Lin. Hindi. Nay. Para ko na po kayong tunay na ina. Ako si Wang Yaozong. Ay sumusumpa sa langit. Kapag nakasal na ako. Kayo palagi ang upo sa presidential table. Aalagaan ko kayo hanggang sa inyong huling hininga. Kung hindi ko tuparin ang aking sinabi, sana ay tamaan ako ng kidlat. Mabuti. Nagtitiwala si nanay sa iyo. Bumalik na si Xiaomi. Xiaomi. Ikaw, bakit ka bumalik? Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Aba, narito na pala si Xiaomi. Tamang-tama, ikakasal na ang bayaw mo sa susunod na buwan. Sino ang sinasabi mong ate ko? Xiaomi, saan ka pupunta? Huwag kang. Nay, ang utang na loob ko sa pagsilang at pagpapalaki mo sa akin. Babayaran ko ng buo. Aalis na ako ngayon para magtrabaho sa pabrika sa Timog at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kikitain ko. Xiaomi, anak, hindi naman sa ganoon. Simula sa araw na ito, katulong ka na lang ng pamilya Wang. Wala na akong ina na katulad mo. Diyos ko naman. Anong kamalasan ito? Mabuti pang umalis siya. Bawas isipin. Walang utang na loob na bata ka. Anak, kunin mo ito. Makakain mo sa biyahe. Tia, hindi ko po kailangan ang pera. May mga kamay at paa naman ako para magtrabaho.
Ang nanay mo, nag-aalala pa rin siya sa iyo. Wala siyang ibang iniisip kundi ang lalaking Wang na iyon. Lin Shufen, humanda ka. Darating ang araw. Magsisisi ka rin. Fang Fang, galing lang si inay sa post office para kunin ang perang ipinadala ni Xiao Mei. 320 piso, at dumiretso agad ako sa tindahan. Para bilhin itong gintong kwintas, subukan mong isuot. Sa susunod na linggo na ang engagement ninyo. Siguradong napakarangal tingnan. Shufen, inuna mo pa talaga ang pagbili ng kwintas. Ang sulat ni Xiao Mei, hindi mo man lang binuksan. Sarili mo siyang anak. Sa pabrika ng mga kagamitang elektroniko sa Timog, na pinagpuyatan at pinagtrabahuhan niya ng husto. Dugot pawis na pera niya iyan. Bakit ko pababasahin ang sulat na iyan? Sa susunod na linggo na si Yao Zong, ay mag-i-engagement na. Nagmamadali na ang pamilya ni Liu Fang. Kailangan ko munang asikasuhin ang mahalagang bagay dito. Ito lang ba? 320 para lang sa kasingipis ng buhok na ito. Kapag isinuot ko ito sa labas, iisipin ng mga tao na tanso lang ito natubog sa ginto. Ma! Hindi ba sinabi ni Xiao Mei na makakakuha siya ng bonus ngayong buwan? Bakit 320 lang ang ipinadala niya? Paano naman sasapat ito para sa handaan? Ito na lang ang natitira sa tindahan. Itong nagkakahalaga ng 280. Ang natitirang 40 piso ay itatabi muna ni Mama, pambili ng karne para sa handaan. Ilang kilo naman ng karne ang mabibili ng 40 piso? Sabihan mo agad si Xiao Mei na magpadala pa ng pera dito. Tama si Yao Zong. Nasa malayo naman si Xiao Mei at wala naman siyang masyadong ginagastos mag-isa. Bilang ina niya, dapat higpitan mo ang paghawak sa kanya. Wang Dazhi, kayong buong pamilya, sinisipsip niyo ang dugo ni Xiao Mei at hindi pa ba kayo nakokontento? Shufen, nawawala ka na sa sarili mo. Yao Zong, gagawa ulit si Mama ng telegrama para kay Xiao Mei para ang sahod niya sa susunod na buwan ay ipadala na ng maaga. Hello. Sino ito? Ako ito. Nasaan si Mama? Xiao Mei. Hinahanap ka nga ni Kuya. Ang 320 mo ay napakakunti naman. Yung kwintas na binili mo ay kasing nipis lang ng buhok. Sobrang nagwala si Liu Fang. Galit na galit siya. Ang sweldo mo sa susunod na buwan, ipadala mo agad. Ang handaan para sa pamamanhikan. Malaki pa ang kulang. Itatanong ko lang, nasaan si nanay? Nagpunta sa bukid para magtrabaho. Ano bang kailangan mo sa kanya? Pwede mo namang sabihin sa akin. Nakasulat na sa sulat ko, na sa susunod na buwan ay, hindi na ako magtatrabaho sa pabrika ng electronics. Mag-a-apply ako para pumunta sa malaking minahan ng langis sa Northwest. Ang sulat na iyon, binasa ba talaga ni nanay? Anong sulat ba? Wala kaming nakita. Huwag mo nang isipin niyang, kahit anong minahan ng langis na yan. Kahit saan ka pumunta kailangan mo namang kumita ng pera. Basta siguraduhin mo lang na, maipadala mo ang pera pa uwi. Wala kang galang, binabaan pa ako ng telepono. Lin Shufen, kahit sandaling oras lang para basahin ang sulat ko, ayaw mo pang ibigay sa akin. Mula ngayon, ako si Lin Xiaomi ay wala ng nanay. Shufen, may bitak itong banga. Kailangang maghanap ng lalaki para tagpian ito ng aspalto mamaya. Kundi hindi sapat ang tubig para sa handaan. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan. May ganyan ka palang kakayahan. Mahirap ang buhay noon, kaya kailangang matuto sa lahat ng bagay. Kapag may butas ang banga, tagpian ang banga. Kapag may sira ang kaldero, ayusin ang kaldero. At kapag tumanda na ang tao, kailangan din niyang gumawa ng sarili niyang masasandalan. Araw-araw ka na lang ganyan. Halos hindi ka na makaupo sa sobrang busy. Nasaan nga pala si Wang Dazhi at ang anak niya? Pumunta si Yao Zong sa bayan para kunin ang mga larawan sa kasal. Si Dazhi naman nang hiram ng mga lamesa at upuan. 3 araw na lang kasal na. Kaya ko namang asikasuhin lahat to. Ibinubuhos mo na ang buong buhay mo para lang alagaan ang anak ng iba. Kapag kasal na si Yao Zong, magkakaroon na ako ng anak at manugang. Kahit mamatay man ako balang araw, may mag-aasikaso ng burol ko at maglilibing sa akin. Sino pa ang maglalakas loob na sabihin? Baog si Lin Shufen at walang tagapagmana. Hala, ang ganda ng kotse ah. Kaninong mayaman na kamag-anak kaya yan? Teka, hindi ba sumama sa ibang lalaki noon na si Liu Lihong yan? Lihong. Wang Dazhi, ilang taon din tayong hindi nagkita. Bakit tumanda ka ng ganyan? Galing ka ba sa ibang bansa? Masyadong abala ang negosyo sa Paris. Pero dahil kasal ng anak ko, ako na tunay niyang ina. Hindi pwedeng hindi ako uwi. Ikaw pala si Liu Lihong. Wang Dazhi. Kailan pa naging
ganito kahirap ang pamilya natin. Kumuha pa kayo ng katulong, na mukhang dugyot at marusing. Katulong. 20 taon niyang pinabayaan ang anak niya. Pagbalik niya siya pa ang may ganang magmayabang. Ano bang ginagawa mo? Para sa handaan sa kasal ang mga gulay na iyan. Aray, ang dumi naman dito. Sanay ako tumira sa mga apartment sa ibang bansa. Itong lugar ninyo, kahit matatapakan man lang wala. Leihong, dali. Pasok ka at maupo. Siguradong pagod na pagod ka sa biyahe. Nasaan ang anak ko na si Yaozong? Tawagin mo siya agad, para makita siya ni Mama. Nasa bayan siya para kumuha ng retrato sa kasal. Pupunta lang ako sa labasan ng baryo para tumawag, para pauwiin siya agad. Wang Dazhi. Sino ba siya? Iniwan niya si Yaozong noong 3 taong gulang pa lang ito, at tumakas ng 20 taon. Tapos ngayon ay babalik siya para sa ano? Anong pinagsasabi mo? Gusto mo bang maging katawa-tawa tayo sa buong baryo? Tatanungin kita, anong karapatan niyang bumalik na lang bigla at kahit ano pa ang nangyari, siya pa rin naman ang tunay na ina ni Yaozong. Sino ka ba sa akala mo? Wang Daji, tao ka ba talaga para sabihin iyan? Hoy, ikaw dyan. Ipagkuha mo nga ako ng mainit na tubig. Huwag mong lalagyan ng tsaa. Hindi ako sanay uminom niyan. May lasang lupa ang tubig niyo rito. Bakit nakatunga nga ka pa riyan? Hindi mo ba narinig na nauuhaw si Lihong? Kilos na dalian mo. Yaozong. Anak ko. Hayaan mong tingnan ka ng mabuti ni Mama. Ikaw. Sino ang hinahanap mo? Ako. Hindi kita kilala. Alam ni Mama na nagtatanim ka ng galit sa akin. Pero kung hindi umalis si Mama para magtrabaho, paano ka makakapag-asawa? Makakabili ng bahay? Naghugas ng plato si Mama sa Pransya. Tumira sa basement. Walang araw na hindi kita naisip. Halika rito. Pasalubong sa iyo ni Mama galing Paris. Rolex. Isuot mo nga para makita ni Mama. Bagay na bagay talaga ito sa anak ko. Ito po. Siguradong napakamahal nito. Basta gusto ng anak ko. Ibibigay lahat ni Mama. Naku naman. Gintong relo. May masamang balak ito. Mama. Sa wakas nakabalik ka na rin. Akala ko nga, hindi na kita makikita kailanman. Anak ko. Narito na si Mama. Hindi ko nahahayaang mahirapan ka pa. Mumurahin at 2 pisong relo lang sa bangketa. Nauto na agad ang tangang batang ito. Nakuha na ang loob niya. Yaozong. Ano ang sinabi mo kanina? Naghirap ka talaga. Mama, hindi mo alam. Sa buong buhay ko, hindi man lang ako nakapagsuot ng maayos na relo. Dito. Sino ba ang inaantay mong mag-alay ng kandila para sa iyo? Maglinis ka na nga doon. Hindi mo ba nakikita si Lihong, na naghihintay ng maiinom na tubig? Walang utang na loob. Nagpalaki pala ako ng walang utang na loob. 20 taon. Ibinenta ko ang lumang bahay natin. Inubos ko pati ang pondo ko para sa pampalibing. Ginamit ko pa ang pinaghirapang pera ni Xiaomi. Sa huli pala, hindi man lang pumantay sa isang relo. Tahan na, aking Yaozong. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si Mama. Ibibigay ko ang lahat sa iyo pagdating ng araw. Bibili ako ng pinakamaganda. Ma, ang ganda talaga ng relong ito. Dazi. Pangatlong upuan sa pangunahing mesa. Dito ako upo. Bukas kapag nag-alay ng tagay ang mga biyenan, ibibigay ko ang peres ng gintong pulseras. At isusuot ko kay Fang Fang. Ano ang isinusulat mo? Para sa iyo ba talaga ang pangunahing mesang iyan? Ako kaya ang nanay ni Yaozong. Ang 3,000 paunang bayad para sa bahay. At pati ang panggastos sa handaan, ako ang nagbayad. Kung hindi ako upo sa pangunahing mesa, saan ako upo? Ano naman kung ikaw ang nagbayad? Si Lihong ang totoong ina ni Yaozong. Galing pa siyang France na isang tanyag na balikbayan. May mukha tayong ihaharap kapag naupo siya sa pangunahing mesa. Kung ikaw ang maupo riyan, ano na lang ang iisipin ng mga biyenan sa pamilyang Wang natin? Kung ganoon, saan ako upo? Naku naman, Dazi. Huwag mo na siyang pag-initan. Noong dumadalo ako sa mga handaan sa Paris, ang mga nakaupo sa pangunahing mesa ay dapat mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Mare, tingnan mo nga ang suot mo. Damit mong may mga tagpi-tagpi. At tingnan mo rin ang mga kamay mo. Baka isipin pa ng mga biyenan natin kapag naupo ka riyan. Nakatulong ka lang na kinuha natin. Ang mga kamay na ito ay para sa pamilyang Wang inyo. Naglaba ako ng 20 taon. Kaya naging ganito ang itsura mula sa pagkusot. Tama na. Huwag ka ngang magpahiya rito. Mamaya na natin pag-usapan kung saang lamesa upo. Pa. Tama lang ang desisyon. Ang tunay kong ina ang upo sa sentrong lamesa. Iyon naman ang tama at natural lang. Tita Lin, ano nang tinawag mo sa akin? Tita Lin nga, bumalik na ang tunay kong ina. Hindi naman pwedeng dalawa ang nanay ko, di ba? Ah, nga pala.
30 lamesa ang handaan bukas. Kulang sa tao sa kusina. Mabilis naman po kayong kumilos. Pumunta po kayo sa kusina bukas para mag-abot ng mga plato. Yao Zong, ipinagbili ko ang lumang bahay ng tatay ko para lang mabuo ang paunang bayad mo. Sinimot ko ang pinaghirapang pera ng anak ko para maibili ka ng gintong kwintas. Tapos utusan mo akong magpunta sa kusina para mag-abot ng mga plato. Tita Lin, huwag niyo naman pong laging isumbat ang pera. Ang tunay kong ina galing pa sa malayo. Umuwi rito galing Pransya at binilhan pa ako ng Rolex. Hindi naman pwedeng siya ang papuntahin sa kusina para masinghot ang usok ng mantika. Isipin niyo na lang po na tumutulong kayo para ang handaan bukas ay maging maayos at matagumpay. Tama naman. Mas maganda kung walang gulo sa pamilya. Mer, napakarami mo nang isinakripisyo para sa pamilyang ito, at nagbigay ka na ng napakarami, kaya huwag mo nang ipagdamot ang isang araw na ito bukas. Hindi ba? Dazi, pati ba naman ikaw gusto mo akong magtrabaho sa kusina? Bakit? Ano nang masama sa kusina? Mas malapit ka pa nga roon. Ang bilis magsilbi ng pagkain. Diyos ko po. Inubos ang lahat ng ipon ng pamilya, para lang makapag-asawa ang aking stepson. Sa huli ang naging bagsak ko ay, ang maging tagahain na lang ng pagkain. Lin Shufen o Lin Shufen, ano bang napala mo? Pupunta muna ako sa kusina. Ganyan nga, dapat ang magkakapamilya ay nag-uunawaan sa isa't isa. 20 taon. Ibinenta ko ang lumang bahay ng sarili kong ama. Sinira ko ang kinabukasan ng sarili kong anak na babae para lang may mag-asikaso sa akin kapag tumanda na ako. Pero sa bandang huli, kahit isang upuan sa pangunahing lamesa, hindi man lang ako karapat-dapat maupo. Kapag maayos ang pamilya, maayos ang lahat. Ang galing naman ng pamilyang maayos na iyan. Sa lahat ng aming mga kamag-anak at kaibigan, ngayong araw ang aking anak na si Yao Zong ay ikakasal na. Bilang kanyang ina, mas matamis pa sa pulot ang saya sa aking puso. Ate Li Hong, napakaswerte mo talaga. Yumaman ka sa ibang bansa at napakahusay pa ng anak mo. Naku! Maliit na negosyo lang naman. Pero, sinabi ko kay Yao Zong na ang pagpapakasal ay napakahalagang yugto sa buhay. Dapat ay magarbo ang selebrasyon. Hindi pwedeng matipid. Ang aking manugang, Ate Li Hong, nabalitaan ko na ang bagong bahay sa bayan ay bayad na ng buo. Siyempre naman, direkta kong ipinadala mula sa bangko sa Paris. Ang ipinadalang pera mula sa ibang bansa para masiguro na ang anak ko, magarbong mag-aasawa ng manugang, nang may maipagmamalaki. Balay. Sabihan ng tulad mo, kapag nakasal dito ang anak ko, panatag na ang loob ko. Panatag ka lang, ang anak ni Liu Lihong. Hindi siya pababayaan. Walang hiya. Buhay ni Shufen ang naging kapalit para makuha ang perang iyan. Hinaan mo ang boses mo. Naku, lagot na. Mga putahe para sa 30 lamesa. Nagulo ko ang kwenta. 28 gin at 6 na layang ng karne ng baboy. Piso at 20 sentimo kada gin. 34 na piso at 32 sentimo. 52 gin ng gulay. 15 sentimo kada gin. 7 piso at 80 sentimo. Sa kabuuan. Ating, ang talas ng utak mo. Paano naging ganyan iyan? Mas mabilis pa sa abacus. Aray, napaso ako. Bilis, hugasan mo agad ng malamig na tubig. Nasaan na ang isda para sa pangunahing lamesa? Ang panig ng aking biyenan. 3 beses na kaming minamadali. Hindi mo ba nakikita si mama? Na nahihirapan na siyang kontrolin ang sitwasyon. Sandali lang at handa na ito. Bilisan mo. Nakatingin ang lahat ng bisita. Huwag kang babagal-bagal dyan. Pinapahiya mo ako. Hindi ba kayo ang pamilya ng lalaking ikakasal? Bakit siya nagkakandara pa sa kusina? Tumutulong lang. 20 taon na akong nagluluto sa mga handaan. Ngayon lang ako nakakita ng kapamilya na mas masipag pa sa aming mga may bayad kung magtrabaho. Balay. Napakaswerte mo talaga. Dahil napangasawa mo si Ate Li Hong na napakasipag na asawa. Siyempre naman, ang tagumpay ng Yao Zong namin ngayon ay dahil lahat sa tunay niyang ina, hindi tulad ng iba dyan, na buong buhay na walang alam, kundi ang umikot lang sa kusina. Ano ba ang mararating ng ganyan? Naku naman, bakit pa natin pinag-usapan ang nakaraan? Kailangang pag-usapan yan, kung hindi dahil sa mga ipinapadala niya mula sa ibang bansa, na dugo at pawis niyang kinita doon. Walang mararating si Yao Zong ngayon. Halikayo at itaas natin ang ating baso para kay Li Hong. Siya ang tunay na may pinakamalaking ambag sa pamilya Wang. Hoy, ikaw na tagahain doon. Ubus na ang suka sa pangunahing mesa. Kumuha ka pa ng isang bote roon. Ang tunay na may ambag, tagahain lang pala, Wang Dazi. Titulo ng lupa ng tatay ko yun. Dugo at pawis na pera ng anak ko yun. Ibinigay ko ang buong puso ko sa loob ng 20 taon. Pero sa huli, tagahain lang pala ako. At ngayon naman, bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ang ating bagong kasal na si Wang Yao Zong para magbahagi ng ilang salita mula sa kanyang puso. Ngayong araw na ito,
na nakatayo ako rito, at nakapagtayo ng sariling tahanan sa bayan. At sa swerteng mapangasawa si Liu Fang, na napakabuting asawa, ang pinakagusto kong pasalamatan, ay ang isang tao. Ma! Gusto kong pasalamatan ang tunay kong ina, dahil siya ang nagdala sa akin. Sa mundong ito, siya rin ang nagbigay sa akin, ng lahat ng mayroon ako ngayon, ang tunay kong ina, Liu Lihong. Ang aking ina mag-isa niya, ay nagpakasakit at nagtiis sa ibang bansa. Ang bawat sentimong naipon niya, ay ipinadala niya lahat sa akin. Kung wala ang aking ina, wala akong bahay ngayon dito sa bayan. Kung wala ang aking ina, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Napakabuting anak, napakabait mo. Ate Lihong, hindi na sayang ang lahat ng paghihirap mo. Ma, ang maging anak niyo sa buhay na ito, ay para sa akin si Wang Yaozong. Pinakamalaking biyaya ko, walang utang na loob. Kanino ba talagang dugot pawis ang pambili ng bahay na iyan? Hinaan mo ang boses mo. Kung wala ang aking ina, wala akong bahay ngayon dito sa bayan. O ay, sino ba ang matandang babaeng iyon? Bagong upa lang ng hotel. Medyo mabilis naman kumilos magtrabaho. Hayaan mo na siya. Isang tagasilbi lang naman siya. Yaozong, pagbati sa iyo. Ang matandang babae kanina. Kamag-anak mo ba siya? Anong kamag-anak? Kinuha lang siya ng tatay ko. Bilang katulong na tutulong dito. Sige, magsalita ka. Sino ba ako? Ano bang kabaliwan ito? Linisin mo na yan ngayon din. Gusto mo ba akong ipahiya rito? Ano uli ang tawag mo sa akin kanina? Katulong. Ipinagbili ko ang lumang bahay natin. Inubos ko pati ang pampaaral ng kapatid mong babae. Para lang maibigay ko ang pang down payment mo. Tapos sa harapan ng lahat ng kamag-anak natin. Sasabihin mong katulong mo lang ako. Nasa pangunahing lamesa ang tunay kong nanay. Kung hindi ko sasabihin iyon, ano na lang ang iisipin ng ibang tao sa akin? Pwede ba, huwag ka nang gumawa ng eksena rito? Wang Dazhi, tinawag niya akong katulong. Bingi ka ba? Tingnan mo nga ang suot mo. Kung hindi katulong, ano pa? Punasan mo na ang sahig bilis. Bumalik ka na sa kusina. Naku, ate. Hindi ka ba nasaktan? Madulas ang sahig na ito. Punasan na natin agad. May panghimagas pa sa kusina na hindi pa naihahain. 30 lamesa ng mga bisita ang naghihintay. Hindi ko na kayang panoorin ito. Huwag kang makialam. Problema ng pamilya nila iyan. Ek, tutulungan na kitang magbuhat. Huwag na. Huling putahe na ito. Ang sapatos ko. Limited edition yan galing pa sa Pransya. Ikaw nakatulong ka. Kaya mo ba itong bayaran? Ikaw ang humarang ng paa mo. At pinatid mo ako. Ako, pinatid kita. Sa tingin ko talaga, inggit ka lang dahil kinilala ako ng anak ko. Sinadya niya akong buhusan. Dazi, ikaw ang pinakamalapit na nakatayo. Nakita mong pinatid niya ako, hindi ba? Nakita kita. Napakalampa mo. Wala ka nang nagawang tama. Puro paninira lang ang alam mo. Layas. Yaozong, nagasgasan ang tuhod ko. Alalayan mo ako. Auntie Lin, araw ng kasal ko ngayon. Kailangan talaga may dumanak na dugo. Para malasin ako. Umalis ka na nga. Wang Dazhi, Wang Yaozong, ibinigay niya ang lahat sa inyo. Nagpaalipin siya ng 20 taon. Pati pang libing niyang pera ibinigay niya sa inyo. Tapos palalayasin niyo lang siya. Problema ito ng pamilyang Wang. Wala kang karapatang makialam dahil estranghero ka lang. Dazhi, ang katulong na nakuha mo, walang silbi. Kung sa Paris ito, kahit maging tagasilbi ng pagkain, hindi siya karapat-dapat. 20 taon. Ibinenta ko ang bahay ko at nagpakasubsob sa trabaho. Para lang mapalaki ang 2 walang utang na loob. Kahit nga aso alam, kung paano ikaw ay ang buntot sa amo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Sa buong buhay niya, anong kasalanan ang nagawa niya? Gusto ba niyang mangbintang? Bakit nakahiga pa rin siya sa sahig at ayaw bumangon? Ewan ko. Siguro malikot ang kamay. Kaya pinagalitan ng amo. Nagwawala ka ba rito? Fang Fang, itong katulong na nakuha ng pamilya niyo. Bakit parang baliw na babae ito? Pasensya na po balae. Walang modo talaga itong mga taga-probinsya. Dazi, palayasin mo na nga yan ngayon din. Gusto mo bang ang buong bayan ay pagtawanan si Yaozong? Naririnig mo ba ako? Pinapalayas ka na ni Lihong. Malaking araw ni Yaozong ngayon. Gusto mo ba talagang dumanak ang dugo at magdala ng malas dito? Tumayo ka na riyan at bumalik ka na sa kusina. Aling Lin, kadalasan naman sa bahay namin, libre na nga ang kain at tulog mo. Ngayong araw ang tunay kong ina ay bumiyahe pa ng malayo galing Pransya. Tapos dito ka pa talaga. Magkukunwaring patay para lang manggulo. Sa buong buhay ko. Ano nga ba ang napala ko? Shufen. Bingi ka ba? Bumalik ka na sa kusina. Lin Shufen. Ano bang pumasok sa utak mo? 100 yuan ang halaga ng pagkaing nasa lamisang ito. Tagapagsilbi ka lang naman. Kaya mo ba itong bayaran? Anong karapatan mo? Nabaligtarin ang lamesa ng tunay kong ina. Anong karapatan ko? Dahil ang pagkaing nasa lamisang ito
ay galing sa sarili kong anak na nagpapakapuyat sa pabrika ng electronics para lang magkabit ng mga tornilyo at binili sa halagang 320 yuan. Dahil ang mismong down payment mo doon sa bayan para sa apartment na may 2 kwarto ay galing sa binenta kong ang lumang bahay ng mismong tatay ko. Yung pinag-ipon-ipon ng 3,500 piso. At dahil pinagpipilitan ninyo na ang bahay na ito ay kailiw-lihong at binili gamit ang dolyar. CJ Wang Dazhi, Wang Yaozong, ngayong araw sa harap ng lahat ng kamag-anak natin sa buong bayan. Pagtutuusan natin ang 20 taon. Napalamunin ko ang pamilya Wang ninyo, na binubuhay ko kayo, at ang pagsipsip ninyo sa dugo ko. Isa-isahin natin, at kwentahin ng malinaw. Shufen, kwentahin mo, sa mga walang utang na loob na ito. Kwentahin mo ng malinaw. Lin Shufen, nasisiraan ka na ng bait. 100 yuan ang handa sa mesang ito, kasama pa ang mga inumin at plato. Hindi bababa sa 200. Bayaran mo ako ngayon din. Magbayad, CJ. Bago natin kwentahin ang utang na iyan, kwentahin muna natin ang sa pamilya Wang ninyo. Kung magkano ang utang ninyo sa akin, mga lumang kwento na iyan. Nanggugulo ka lang. Noong huling buwan ng taong 1963, dala ko ang dot kong makina sa pananahi. Nang pumasok ako sa pamilya Wang ninyo, noong simula ng sumunod na taon, pinabenta mo sa akin iyon, sa halagang 32 yuan. Sabi mo gagamitin para pampaikot ng pera. Ang utang na iyon, nabayaran mo ba? Mula noong 1965 hanggang 1984, sa loob ng 20 taon, mula sa pag-aaral ni Yaozong hanggang sa makapagtapos siya sa kolehiyo. Ang matrikula, ang mga libro, ang panggastos sa araw-araw, at ikaw naman Wang Dazhi, ang mga sinigarilyo mo, ang mga ininom mong alak, ang mga natalo mong pera sa sugal. Nagbenta ako ng mga itlog, nagbenta ng mga ani, nagbenta ng mga gulay mula sa sarili kong taniman. Para lang takpan ang mga utang mo, ang kabuuan ay 2,133 yuan at 70 sentimo. Diyos ko! Mahigit 2,000 yuan, kasya na iyon para magpatayo ng 2 malaking bahay na may bubong na tisa. Para namang kalkulador ang utak ng babaeng ito. Saka ikaw, yung pag-aaral mo sa kolehiyo, ay dahil sa mismong anak kong si Lin Xiaomi, na huminto sa pag-aaral para magtrabaho sa pabrika. Nagpipihit ng mga tornilyo ng isa-isa, para lang kitain yun. Sa loob ng 3 taon nagpadala siya, ng 1,047 piso. Ni isang kusing wala akong itinira. Lahat yun ibinayad ko para sa matrikula mo. Ngayong taon, ibinenta ko ang lumang bahay na iniwan ng ama ko, sa halagang 3,500 piso, at idinagdag ko pa ang sarili kong ipon ko para sa aking kabaong na 500 piso, para lang maibili ka ng apartment sa bayan. 20 taon, nakikain ka sa akin, nakiinom ka sa akin, nakinabang ka sa akin, at sinipsip mo pa ang dugo ng anak ko. Sa kabuuan, 6,732 piso at 70 sentimo. Walang labis. Walang kulang. Wang Dazhi, hindi pa kasama rito ang ginawa ko sa pamilya ninyo. Sahod ko sa pagtatrabaho na parang kalabaw ng 20 taon. Ang galing magkwenta. Wang Dazhi, pasingilin mo ang mga hayop na yan. Ikaw, pinagbibintangan mo lang kami. Sino namang naglilista niyan? Ako ang naglista. Bawat kusing, kung anong araw, kung anong piso at anong sentimo. Lahat yun inilista ko para sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, ang mga naritong marunong magbasa, pumunta kayo rito at tingnan ninyo. Tingnan ninyo, kung ako bang si Lin Shufen ay nagbintang lang ng mali sa pamilya ninyo. Ang daming nakasulat na utang dito. Pati nga ang pambili ng karayom at sinulid. Kailangang bayaran, nakasulat ng malinaw ang lahat. Magsalita ka naman. Di ba, may dala kang dolyar galing Pransya. Ilabas mo na dali, para mapatahimik mo ang bibig niya. Yaozong, huwag kang mag-alala. Si Mama, maraming pera si Mama. Ilang libo lang iyan. Gagawa lang ako ng tseke. Balay. Nasaan ang tseke mo? Ako. Nagmamadali kasi akong umalis kanina, kaya nagpalit ako ng bag. Nasa kabilang bag ko ang tseke. Bukas na bukas pupunta ako sa bangko para kumuha ng pera. Huwag nang maghintay ng bukas. Liu Lihong, sabihin mo nga muna sa akin, yung Rolex na suot ng anak mo, ay galing ba talaga sa Pransya, o saang tabi-tabi mo lang binili? Wang Yaozong, bakit kumukupas iyang gintong relo mo? Rolex na galing daw sa Pransya. Kumukupas pala ang kulay. Naging berde na. Nag-iiwan pa ng berdeng mansa. Diyos ko. Gawa yata ito sa tanso. Malalason ka kapag matagal mong sinuot yan. Wang Yaozong, Sese, anong klaseng basura ito? Ma, di ba sabi mo Rolex ito? Na dinala mo pa galing Pransya? Ako. Hindi ko alam iyan. Baka noong dumaan sa customs,
ay napalitan ng peke. Gumagawa ka pa rin ng kwento. Peking nilubog lang sa tanso yan. 2 piso lang ang isa niyan sa palengke. 100 beses ko na yang nakita. Manloloko. Mula simula hanggang dulo. Isa ka lang talagang manloloko. Liu Lihong, matandang manloloko ka. Peke naman talaga ang relo. Paano naman yung bahay? Yung pinadala mo galing Paris? Nasaan na yung perang padala mo mula sa ibang bansa? Balay. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Anong paliwanag ang sinasabi mo? Kanselahin ang kasal. Fang, hindi na tuloy ang kasal na ito. Alis na tayo. Teka muna. Yung gintong kwintas na yun, dapat kong bawiin ang dote. Bitawan mo yan. Fu, para sa akin yan. Tagasilbi ka lang naman. Wala kang pakialam. Ang kwintas na ito ay binili ng sarili kong anak gamit ang pinaghirapang pera ni Lin Xiaomi. Ang nakasulat sa resibo ay ang pangalan ko. Subukan mong umalis dalayan. Fu, pupunta ako ngayon din. Fu, sa presinto para magsumbong. Ninanakawan mo ako. Ang 280 pisong ito. Fu, sapat na para makulong ka ng ilang taon. Fu. Pamilya kayo ng mga hampas lupa, mga manloloko. Sobrang kamalasan ang napala ko sa inyo. Ginagawa ito ni nanay para sa iyo. Wala akong ina na tulad mo. Lumayas ka na ngayon din. Wang Dazhi. 20 taon. Para sa pamilya Wang mo. Nagtrabaho ako na parang kalabaw. Pinagsilbihan ko ang matatanda pati ang mga bata. Ibinenta ko ang bahay ng tatay ko. Sinira ko ang kinabukasan ng sarili kong anak. Inubos ko pati ang pondo ko para sa sariling libing. Pero sa huli, katulong lang pala ako. Tagasilbi lang pala. Lin Shufen, nababaliw ka na. Aalis ka ng walang bitbit kahit 5. Isang 50 taong gulang na matandang babae. Kapag lumabas ka sa pintong ito, saan ka pupunta? Kahit mamalimos pa ako sa kalye, mas mabuti pa iyon kaysa manatili sa pamilya Wang mo. At tratuhin na parang hayop. Wang Dazhi. Maghiwalay na tayo. Shufen, tara na. Sumama ka sa akin pauwi. Ang manatili pa rito kahit 1 segundo ay nagdadala lang ng malas. Shufen, talaga bang umalis kang walang dala kahit ano? Yung mga walang utang na loob na pamilya Wang na yun, hindi ka man lang binigyan kahit 1 5. Kanina mo pa tinititigan ang bagay na yan. Doon sa Hilagang Kanluran, matitirhan ba ng tao ang lugar na yan? Puro buhangin at alikabok ang paligid. Kahit ibon ayaw tumira doon. Mabuti nga kung ganoon. Sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Walang magpaparatang sa akin, nakatulong lang ako. 50 taong gulang ka na. At magtatrabaho bilang taga-asikaso doon. Paano kung may mangyaring masama sa iyo? Tia, ibinuhos ko ang lahat ng mayroon ako. Para lang magpalaki ng 2 walang utang na loob. Ngayon wala na akong bahay, pera o pamilya. Kaysa maghintay tayong mamatay rito, mas mabuti pang pumunta sa malawak na Hilagang Kanluran. Para lumaban at maghanap ng paraan para mabuhay. Sabi sa baryo, libre ang kain at tulog sa oil field. Bawat buwan, may 80 piso pa nga. Shufen, hindi mo ba talaga pwedeng pag-isipan muli? 50 taon ko na itong pinag-isipan. Sa pagkakataong ito, aalis na ako. Shufen, pagdating mo roon, sulatan mo ako. Sus Mariosep, sa isang iglap lang ng matandang ito, napatumba niya ang tao. Ang galing. Mas mabilis pa sa kamay ng tagakatay ng baboy sa baryo namin. Ang bilis niya. Ang pitaka ko. Aleng, hindi na wala ang pera mo. Itago mo ng maayos. Huwag mo nang ipapakita sa labas sa susunod. Maraming salamat, kuya. Salamat. Ek. Yung turok mo kanina. Sa Hego Point tinurok yun, diba? Grabe. Ek. Yang utak mo, para kang buhay na abakus. Sino ka ba? Magpakilala ka muna. Kanina yung kanto ng 10 piso. 3 beses mong pinatag. May malalang off di ka no? Hihe. Ako si Lee. Lee Tai. Taklamakan Oilfield sa Hilagang Kanluran. Kapitan sa drilling ng 3 koponan. Ate, saan ka pupunta? Sa oilfield ka rin ba pupunta? Sa logistics ka ba magtatrabaho? Bakit? Ano naman? Bawal ba pumunta kapag 50 taong gulang na? Pwede naman. Kulang kasi sa tao ang logistics. Napakalakas ng hangin at alikabok doon sa Hilagang Kanluran. Nasa negatibong 30 grado ang lamig doon. Sa ganyang edad mo, doon sa baryo namin, nagbabasag ako ng yelo para lang makapaglaba ng mga damit sa loob ng 30 taon. Kaya sisiw lang sa akin ang negatibong 30 grado na yan. Nabalitaan ko sa anunsyo. Libre ang pagkain at tirahan kapag nagtrabaho roon. Totoo bang magbibigay sila ng 80 yuan? Magbibigay sila, at hindi lang yan. May bonus pa kapag maganda ang trabaho mo. Ek! Seryoso ka ba talagang sasama sa grupo namin? Basta hindi para sa mga taong walang utang na loob, at magsilbi bilang katulong ng walang bayad. Kahit saan ay handa akong pumunta. Ibang klase ang matandang ito. Ginagawang patalim ang karayong panahin ng sapatos. Kapag napunta sa logistics ang ganyang katapang na tao, siguradong ang mga magnanakaw na iyan ng langis, ay mapapaiyak talaga. Xiaomi.
Hindi alam ni nanay kung nasaan ka. Pero ang buhay ng nanay mo, simula ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa sarili ko. Lao Zhao, huwag ka nang magpahinga dyan. May dala akong bagong kasamahan para sa iyo. Para sa Departamento ng Logistics, si Lin Shufen, Kapitan Lee, nagbibiro ka ba? Oil field ang pinatatakbo natin dito. Mga dambuhalang barena ang binubuhat natin dito. Hindi pag-aalaga ng apo. Saan mo naman nakuha? Ang matandang babaeng to. Nakasulat sa anunsyo ng trabaho, walang limitasyon sa edad, kakayahan lang ang tinitingnan. Nakita ko mismo gamit ang sarili kong mga mata. Isang karayom lang ang gamit ni ate, kaya na niyang magpabagsak ng 1 metro at 80 sentimetro na magnanakaw. Mas magaling pa siya kaysa sa mga tauhan mo, na mga lampa at walang silbi. May kakayahan pala ah. Wala naman tayong ibang problema rito, kundi ang tambak na gulo. Lalakas ba ang loob mong pumunta sa bodega numero 3? Bakit naman hindi? Narinig niyo yan, matuto kayo sa kanya. Halika rito, ituro niyo ang daan kay ate. Sa bodega numero 3, sinasadya talaga ni Supervisor Zhao na takutin siya. Ang huling estudyante sa kolehiyo na pumasok doon. Matapos ang 3 araw ay umiyak at tumakbo palabas. Sasabihin ko na ang totoo sa umpisa pa lang. Bodega numero 3. May mahigit 3,000 uri ng mga piyesa, at gulo-gulo ang mga talaan na parang pinamahayan na ng mga daga. Kung sa loob ng 1 linggo, ay hindi mo ito may ayos at mabilang. Kung saan ka man nanggaling, doon ka rin bumalik at umalis ka rito. 1 linggo, bakit natatakot ka ba? Hindi na kailangan ng ganyan katagal. 3 araw lang. Heto 3,472 uri. Ang mga libro ng talaan ay nandoon lahat. Sa loob ng bunto ng basurang ito, 8 beses na kaming kinukulit ng pamunuan. Kahit sinong pumunta rito ay tumatakas din kaagad. Kung talagang kaya mo itong ayusin at mabilang lahat, isusulat ko ng pabaligtad ang pangalan kong Zhao Yongsheng kapag nagkamali ako. Tingnan mo na lang. Hindi aabot ng 3 araw. Iiyak na yan. At magmamakaawa sa aking paalisin siya. Engineer Lin, nandyan na po pala kayo. Ay naku. Engineer Lin, nandyan na po pala kayo. Xiao Mei, anong hangin ang nagpadpad sa iyo rito? Sakto nga pala, yung datos ng mga drill na hinihingi mo noong nakaraan. Katatapos ko lang ay check. Bakit ka nandito? Xiao Mei, tinatanong kita kung bakit ka nandito. Hindi ka na ba kailangan ng pamilya Wang? Di ba nang ibang bahay ka pa para magsilbi bilang katulong nila? Bakit hindi ka sumasagot? Nasaan na yung sasama sa iyo at mag-aasikaso sa libing mo na mabuting anak? Hindi ba may mag-aalaga sa iyo hanggang sa huling hininga mo? Bakit pumunta ka pa sa liblib at walang kwentang lugar na ito? Ano namang gagawin mo rito? Xiao Mei, itong matandang babae na ito, bago lang siya ngayong araw. Sa unang tingin ko palang alam kong may mali sa kanya. Huwag kang mag-alala, paalisin ko na siya ngayon din. Bibili ako ng tiket bukas, para pabalikin siya kung saan man siya nanggaling. Sino ang nagsabing magsalita ka? Ako. Gusto ko lang naman sanang sa ikatlong tuntunin ng mga regulasyon sa pagkuha ng trabahador, ang sinumang may dalang wastong liham ng rekomendasyon sa pag-ulat ay dapat dumaan sa proseso ng pagtanggap sa trabaho. Supervisor Zhao, gusto mo bang bigkasin ko ito sa harap mo? Xiao Mei, ako kasi. Nakikita ko kasing matanda na siya. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Sundin mo ang patakaran. Kumpleto naman ang mga papeles niya, kaya dapat bigyan mo siya ng trabaho. Kung pati simpleng patakaran na yan ay hindi mo alam, pwede akong pumunta ngayon din sa headquarters para magtanong. Baka pati ang posisyon mo bilang supervisor ay dapat na ring palitan ayon sa patakaran. CJ Lin Shufen, diba? Sa bodega 3 ka. 1 linggo. Kapag hindi mo yan naayos, marami akong paraan para mapalayas kita rito. Xiao Mei, pinapagalitan mo ako. Dapat lang sa iyo yan. Pero ang nanay mo ngayon ay hindi na parito para maging katulong lang ng kahit sino. Nandito ako ngayon para ipaglaban ang sarili kong buhay. Zhao Yongsheng, nasaan ang 6 na pulgadang drill bit? 2 oras nang nakatigil ang ikatlong koponan. Baka lumamig na ang minahan ng langis niyan. Ang perang nasasayang sa 1 oras na pagkaantala ay katumbas na ng 1 taon mong sahod. Huwag kang mag-alala. Pinapahanap ko na sa kanila. Hanap. Buong umaga akong naghanap. Kahit dulo ng drill bit wala man lang akong nakita. Kapag hindi pa dumating ang drill bit ngayon, didiretso na ako sa headquarters para magsumbong sa boss. Huwag naman. Dito pakiusap. Ako na mismo ang sasama sa iyo sa bodega para maghanap. Siguradong nandoon iyon. Kaya lang, medyo magulo lang. Dapat nandoon sa numero 3. Siguradong nandoon.
Teka, ano ito? Namamalikmata ba ako? Kumuha kayata ng eksperto. Ito ang Bodega Tres. Noong 1 linggo lang dito, parang dinaanan ng bagyo. Diyos ko po. Ang pagkakalinya nito, mas tuwid pa sa mga sundalo. Ek! Ikaw na talaga ang pinakamagaling kong ate. Ang patakaran sa oil field, dapat ayos ang listahan bago umalis. Pagkatapos kunin isulat sa logbook, pumirma at mag-thumbprint. Atlin! Ang galing naman! Sige nga, susubukan ko ang galing mo. Yung batch ng mga tubo sa kanlurang bahagi. Mga tubong bakal na walang dugtong. Ilan pa ang natitira? Ang mga tubong bakal na walang dugtong. May sukat na 89 na milimetro. Sa ikalimang hanay ng mga estante. Sa pinakailalim na bahagi, 123 piraso. 7 piraso doon. Hindi pwedeng gamitin. Minarkahan ko ng pulang tela. Inilagay sa pinakakanang bahagi. Paano mo na lamang may kalawang? Namumula ang dulo ng tubo. Pag pinukpok mo ng bakal na tubo. Basag ang tunog nito. Ang kinalawang na tubong bakal. Kulang sa tibay. Pag ibinaba sa balon, kapag tumaas na ang presyon, siguradong mababali ito. Pag nangyari yun, delikado yan dahil pwedeng may mamatay. Mang Zhao, 3 buwan nang nasa bodega ang mga tubong bakal. Kahit yung may mga kalawang, hindi mo man lang natuklasan. Kung nailagay talaga yan sa balon, at nagkaroon ng aksidente, yung ilang ulo ba meron ka para ipapugot? Eh kasi hindi ba? Magpapadala pa lang naman ako ng mga tao para mag-imbestiga. Anong ipapa-imbestiga pinagsasabi mo dyan? Natapos ni Ate Lin mag-isa sa loob ng 3 araw lang. Ang tauhan mong si Renyu, hindi man lang nagawa ng maayos ang trabaho niya. Ang matandang babaeng ito, tao ba siya o makina? Sobrang napahiya si Supervisor Zhao sa pagkakataong ito. Sige na nga. Lin Shufen, humanda ka sa akin. Ek, sa talino mong iyan, kung hindi ka pupunta sa opisina ng pamunuan, para maging punong accountant, sayang lang ang galing mo, ang pagiging accountant. Mas panatag ba ang loob mo sa nakukuhang 80 piso na ito? Kunin mo na ang barena, pumirma ka na agad at umalis. Huwag mo akong harangan sa pag-aayos ng mga kwenta. 123 piraso ng bakal na tubo. Ang iniulat ko sa taas ay 150 piraso. Walang labis, walang kulang. Kulang ang 27 piraso. Ang 27 bakal na tubo na iyon, noong nakaraang taon ko pa ibinenta sa lokal na black market. Naitugma ng matandang babaeng ito ang mga numero. Kapag na-audit na ang mga libro sa pulong sa katapusan ng buwan, tiyak na mawawalan ako ng trabaho niyan. Hindi pwede ito. Kung babaguhin ko lang ang isang numero sa libro, hindi pa rin magtutugma ang kabuuang kwenta. Mas lalong lalaki ang kakulangan. Dapat kong gawa ng paraan na magkamali ang mga kwenta niya. Sabi mo napakahusay mong magkwenta, hindi ba? Sa pulong sa katapusan ng buwan, sa harap ng lahat ng tao. Gagamitin ko ang totoong librong ito para ihambing sa peke mong kwenta. Tingnan natin kung paano mo ito ipaliliwanag. Ang mga nawawalang kagamitan. Kapag naparatangan ka ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, at idiniin ka sa kasalanang iyan, kahit si Jesus ay hindi ka maililigtas. Isang 150 seamless steel pipe ang nasa listahan pero 123 lang ang narito. Kulang ng 27. Zhao Yongsheng, ang mga listahan mo ay hindi malinis ah. Siyam na antas ng sandstorm. Pumasok kayong lahat sa loob. Bilis! Ang 30 sako ng semento na iyon ay nakalantad pa rin sa labas. Mas mahalaga ba ang buhay mo o ang semento? Kapag nabasa ng ulan ang semento, titigas ito at magiging bato lang lahat. Kapag tinagay ka ng hangin, hindi ka na maibabalik. Pero hindi pwedeng mabasa ang semento. Ate, nababaliw ka na ba? Siyam na antas ng sandstorm na may kasama pang ulan. Papatay iyan ng tao. 30 sako ng semento, 360 yuan. Sapat na iyan para sa mga kabataan sa drilling team, para madagdagan ng pagkain sa loob ng 1 buwan. Kapag nasira ang semento, kailangang huminto sa pagtatrabaho ng 2 koponan. Kahit huminto ang trabaho, huwag naman nating itaya ang buhay natin. Buhay muna ang unahin. Buhay ko ang taya para lang kumita at may makain. Mas mabuti pang tangayin na lang iyon ng hangin, para hindi ko na kailangang galawin. Ek! Ang kamay mo, huwag ka ng maraming satsat, buhatin natin ito. Apoy ka na sa lagnat, pwede ka ng paglutuan ng pancake. Kapitan Lee, ang doktor sa klinika, ay pumunta sa silangang bahagi para sa isang pasyente. Bukas ng umaga pa ang pinakamaaga. Bago siya makabalik, bukas ng umaga, huli na ang lahat kapag nagkataon. Diyos ko! Grabe ang sugat sa mga kamay na ito. Hindi ba siya nasasaktan kapag nagbubuhat ng semento? Kung marunong siyang masaktan, hindi siya si Lin Shufen.
Xiaomei, huwag kang umalis. Patawad, nagkamali si nanay. Pumunta ka. Doon sa pangkat ng hiyolohiya sa ikatlong koponan. Sabihan mo si Inhinyero Lin. Sabihin mo na sa kagawaran ng logistika, may isang matandang kasamahan, na naulanan at may mataas na lagnat. Nag-aagaw buhay na. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Si Inhinyero Lin, alam mo naman ang ugali niya. Sinabi ng pumunta ka na lang. Isang taong 50 taong gulang na, itinaya ang buhay para lang iligtas ang semento na nagkakahalaga ng 300 yuan. Ang mga kamay na ito, mas matigas pa sa mga lalaki sa pangkat ng pagbabarena natin. Candy na gatas, itinabi ko ito para kay Xiaomei. Huwag ninyong kukunin. Lin Shufen, may utang ka sa akin, sa buong buhay ko. Hindi kita mapapatawad, pero kung mamamatay ka rito, sino na ang magbabayad sa akin? Mga kasamahan, sa ating pagtitipon ngayon para sa ulat, iisang bagay lang ang pag-uusapan natin. May anay sa kagawaran ng logistika natin. Ilalantad natin siya sa harap ng lahat. Noong nakaraang buwan, ang mga talaan sa bodega bilang 3 ay nagkaroon ng malaking problema. Kulang ang 27 piraso ng tubo na bakal. Ang mga 6 na pulgadang talim ng barena ay kulang ng 11 piraso. At ang mga guwantes na pananggalang ay kulang ng 80 peres. Katumbas ng 3,047 yuan. Sino ang magtatakip sa napakalaking kulang na to? Higit 3,000 to, siguradong makukulong to. Ang may gawa ng kulang na to ay walang iba kundi siya. Si Lin Shufen ang nagdulot ng lahat ng to. Kapitan Kia ng security, pumasok ka rito. Wala pa siyang 1 buwan sa trabaho. Ang mga gamit na dumaan sa kamay niya, nawala ng higit 3,000 piso. Heto ang resibo at record. Malinaw na nakasulat sa papel. Hinala ko siya mismo ang nagnakaw ng hawak niya. Pakihuli at igapos niyo agad siya, security. Zhao Yongsheng, anong kalokohan iyang pinagsasabi mo? Kapitan Lee, malapit ka sa kanya, diba? Ang trabaho ay trabaho. Ang personal ay personal. Pag hindi nagmamatch ang balance, kahit sino ka pa wala kang makakalusot. Ang usapin sa logistics, wag nang pakialaman ng drilling team. Kian, ayon sa patakaran ng langisan, kapag ang nawala ay lumagpas sa 2,000, malaking kaso na iyan ang pagnanakaw. Anong hinihintay niyo, dalhin niyo na siya? Supervisor Zhao, bago niyo ako hulihin, hindi ba dapat pahintulutan niyo muna ang sinasabi niyong anay, na magsalita man lang ng ilang salita? Sabi mo nagnakaw ako ng 3,047 piso. Ang samba naman, may numero din ako rito. Anong ipinagmamayabang mo dyan? Supervisor Zhao, unahin natin ang unang usapan. Noong 12 ng nakaraang buwan, nag-order ng mga bakal na tubo. Ang presyo sa merkado ay 46 bawat isa. Pero itinala mo na 62 bawat isa. Kinuha mo ang 16 na sobrang tubo. Tama ba ako? Nag-imbento ka lang. Nasa rehistro at papel ang lahat ng resibo. 27 bakal na tubo. Ang patong mo ay 442 piso. Noong 15 mga safety gloves, ang kuha mo lang ay 1 piso at 20 sentimo. Pero ang idineklara mo ay 2 piso at 50 sentimo. Ang patong ay 104 na piso. Noong 19, mga drill bit. Manahimik ka, matandang galing sa probinsya. Anong alam mo sa kwentahan? Ang 6 na pulgadang drill bit ay 38 piso ang isa. Pero siningil mo ng 55 piso. Ang patong ay 187 piso. At saka, noong ika-23, ang bayaw mong si Zhao Digi ay kumuha ng 3 drum ng motor oil mula sa bodega. 80 piso ang kada drum. May kabuang 240 piso. Pero ang inilagay mo sa listahan ay nawala sa biyahe. Tama. Ang bayaw niya noong nakaraang buwan ay pumunta rito para kumuha ng mga gamit. 432 plus 100 at 4 plus 100 at 87 plus 240 at dagdagan pa ng patong sa krudo na 679 na piso. At sa huli, isama pa ang pineke mong alawan sa pagkain na 1,500 piso. Ang kabuuan ay 3,142 piso at 50 sentimo. Walang labis kahit 1 sentimo. Zhao Yongsheng. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ang totoong anay. Puro ka paninirang puri. Anong ebidensya mo? Ebidensya. Nasa hawak mong libro ng kwenta. Sa pahina 42, ang ginamitan mo ng whiteout para burahin ang pangalan ng tumanggap na si Zhao Degi. Supervisor Zhao, tinakpan ng whiteout ang tinta. Hindi yan maitatago. Ang bakas na naiwan ng panulat. Subukan mong payagan si Mang Qian na kunin ang papel na yan at itapat sa ilaw. May bakas na talaga ng panulat. Nakasulat ang pangalang Zhao Degi. Sabi ko na nga ba, ang bayaw niya na naghahatid ng kargamento. Ayaw man lang ipahawak ang resibo. Zhao Yongsheng, tao ka pa ba?
Nagnakaw ka na nga sa pondo ng planta ng langis. Nakuha mo pang isisi sa isang 50 taong gulang na ate. Mangkian. Kumpleto ang saksi at ebidensya. Ano pang hinihintay mo? Hindi ko ginawa yan, Kapitan Lee, Ate Lin. Nawala lang ako sa sarili ko noon. Pakipakinggan muna ang paliwanag ko. Itabi mo na lang ang mga sasabihin mo. At sa Departamento ng Seguridad mo na ipaliwanag yan. Ikaw. Matagal mo na palang alam. Sa unang araw pa lang sa bodega, hindi na tugma ang mga talaan. May kalokohang nangyayari dito. Makinig kayong lahat. Ako, si Litay. Ito ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Mula sa sandaling ito, si Ate Lin na ang masusunod sa Departamento ng Lohistika. Kung sino man ang may reklamo, harapin muna ako, ang mga barena ng drilling team. Nakulong na si Zhao Yongsheng. Ang posisyon ng supervisor sa lohistika ay bakante na ngayon. Ako na ang magpapanukala na si Lin Shufen ang pumalit. Kapitan Lee, hindi po yan ayon sa patakaran. Kakapasok pa lang niya rito sa planta ng langis. 20 araw pa lang. Samantalang ako ay 8 taon nang naghihirap dito. Ang pamamahala sa bodega at ang pagiging supervisor ay magkaibang bagay. Ang pamimili ng supply, ang pag-schedule, at ang pagkain at inumin ng daan-daang tao. Siya na isang matandang probinsyana, kaya ba niyang gampanan yan? 8 taon kang nagtiis sa pagpupuslit ng bakal na tubo ni Zhao Yongsheng. Nakita mo ba yun? Ang libro ng kwenta ay palaging hawak ng supervisor. Ang pagiging supervisor ay dapat alam ang tungkol sa mga makinarya, alam ang pag-schedule. Kung marunong ka lang magkwenta, walang kwenta yun. Tumahimik kayong lahat. Engineer Lin, ang inyong geology team ay walang kinalaman sa logistika, diba? Araw-araw ang geology team ay gumagamit ng 300 bolt at 500 set ng balbula. Ang mga piyesang ito ay naimbentaryo niya sa loob ng 3 araw at 0 ang naging mali. Ang 3 taon na itinagong peking kwenta ni Zhao Yongsheng ay itinuro lang niya sa hangin ng ilang beses at nalaman na agad ang totoo. Sino sa inyo ang mas magaling magkwenta sa kanya? Tumayo kayo ngayon. Kung hindi nyo kaya, sundin natin ang patakaran para sa may kakayahan. Kinakatawan ko ang geology team at sumasang-ayon ako na pumalit si Lin Shufen. Sino pa? Xiao Mei. May tagas ng tubig. Pumutok ang main pipe. Patayin ang makina. Putulin ang kuryente. Ito ang main pipe ng cooling system. Dose pump pressure ang presyon ng tubig. Kapag hindi natin nabarahan, masusunog ang water pump sa loob ng kalahating oras. Masisira ng tuluyan ang buong drilling rig. Dr. Chen. Saan ba nagsuot ang isang yun? Nasa 89 mm ang diameter ng tubo. Masyadong mataas ang presyon sa loob. Dapat gamitin agad. Espesyal na high-pressure welding drum. Gaano katagal bago makakuha niyan? Ang pinakamalapit na piyesa, nasa Urumqi. Bago madala rito, hindi bababa sa 3 araw. Kapag natigil ang trabaho ng 3 araw, masisira na ang balon na ito. Hindi talaga natin ito mapipigilan. Isang hawak lang tatalsik na agad yan. Kapag walang pang-industriyang sealing equipment, patay na tayo rito. 800,000 halaga ng drilling rig, at sasabihin mo sa aking wala na tayong pag-asa. Buwisit. Panonoorin na lang ba natin itong masunog? Kapitan Lee, sa loob ng boiler room, may abo ba ng sinunog na kahoy? Ha? Yung mga natirang abo ng sinunog na kahoy. Meron ba? Meron. Marami niyan doon. Mula sa mga gumagawa ng daan, mga bloke ng aspalto. Makakakuha ka ba niyan? Kaya. Ate, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa mga yan? Abo ng kahoy, aspalto. Isang walang lamang sako. Isang big kiss ng manipis na alambre. Dalhin mo agad dito. Hindi mo ba ako narinig? Abong kahoy, espalto, sako, alambre. Bilisan mong kunin. Kalokohan ito. Tubong bakal na may 12 atmospheric pressure. Gagamit ka ng abong kahoy para tapalan iyan. Akala mo ba nasa probinsya ka? Na nagtatapal lang ng mga siwang sa bintana. Pagtapal sa bintana, pagtapal sa boiler. Pareho lang naman ang konsepto niyan. Ang siyentipiko mong flange, 3 araw pa ang kailangang hintayin. Makakahintay ba ang makina? Kahit 30 minuto. Sobrang kaguluhan na ito. Dr. Chen, may mas maganda ka bang ideya? Kaya mo ba talagang pigilin ang 12 presyo na ito? 10 minuto lang. Kung may tumulo kahit isang patak ng tubig, lalayas ako rito at hindi na babalik. Ipunin niyo rito ang lahat ng gamit. Sundin niyo ang lahat ng sasabihin niya. Dr. Chen, ang mga nakasulat sa mga libro, wala akong kaalam-alam doon. Pero kung paano makipagbuno sa tubig, apoy at lupa. 50 taon na akong nabubuhay. Mas tumpak ang mga kamay ko kaysa sa mga libro. Anong ginagawa mo? Potassium carbonate ang taglay ng abong kahoy. Saturated fatty acid naman ang sebo ng baboy. Para ka lang naglalaro ng putik niyan. Walang nakasulat na ganyan sa anumang manual ng industriya. Sa mga industrial manual na iyan, may nakasulat ba kung paano papatigilin ang tagas ng tubong ito?
At pagkatapos ano na, ang ispalto ang magsisilbing buto. Sebo ng baboy naman ang litid, at ang abong kahoy ang laman. Parang pagmamasa lang din ng kwarta. Kailangan may sumusuporta rito, para hindi bumagsak ang kwarta. Nababaliw ka na ba? 12 atmospheric pressure ang lakas ng salpok niyan. Iyang tumpok ng putik mo. Kahit isang segundo hindi niyan kakayanin. Manahimik ka, o kaya ikaw ang gumawa. Ek! Masyadong malakas ang presyon ng tubig. Matigas ang balat ko. Ako na. Masyadong malaki ang kamay mo. Maliit lang ang butas. Hindi magkakasya. Umalis ka dyan. Nabarahan din. Katutubong paraan sa probinsya sa pagtatakip ng bintana. Kakayanin nito hanggang sa mapalitan ninyo ang bagong tubo. Walang problema, gamit lang ang putik. Nabarahan ang 12 presyon ng gulong. Dinaig ng lambot ang tigas, gamit ang materyales. Katangiang pisikal na lumalaki kapag nabasa ng tubig. At saka ginamitan ng langis para hindi pasukin ng tubig. Hindi lang ito basta paghahalo ng putik. Ito ang pinakasinaunang paraan sa paggamit ng composite materials. Dr. Chen, iyang flange mo na inangkat pa sa Alemanya. Kailangan pang hintayin ng 3 araw. Si Ate Lin, 3 minuto lang. Nakatipid na agad tayo ng 800,000. Sa libro mong iyan, may nakasulat ba na ganyan? Mang Lin, nagkamali ako. Humihingi ako ng pasensya sa naging kamangmangan ko kanina. Atlin, ang lupit. Xiaomi, ang mga kamay na ito ng nanay mo. Dati puro barya-baryang tipid lang ang alam ko. Sa presyo ng gulay, ang alam ko lang ay magpaalipin. Sa ibang pamilya, ngayon lang nalaman ni nanay na ang mga kamay na ito ay kaya rin palang magtaguyod ng buhay. Mang Liu, ang batch na ito ng sukat 3/4 na tubong tanso. Sapat ba ang kapal nito para sa 1.5? Sapat iyan. Huwag kayong mag-alala, Engineer Lin. Kahit sino ay kaya kong lokohin pero hindi ko gagawin iyan sa inyo sa oil field. Kuya San, tingnan mo, ang astig na babaeng iyan sa oil field. Nabalitaan ko na sa oil field. Walang lalaking nangangahas na lumaban sa kanya. Pero gusto ko siyang subukan ngayon. Ang lupet mo talaga, Kuya San. Neng, mag-isa ka lang ba na bumibili ng ganyan karaming bakal na tubo? Tutulungan na kitang magbuhat. May problema ba? Wala naman. Bawal na ba kitang kausapin? Balita ko sa oil field ay napakainitin ng ulo mo. Bakit? Dahil ba nagtatrabaho ka sa ilalim ng balon, ay hindi ka na babae? Magbibilang ako hanggang 3. Lumayas ka, at kung ayaw ko. Neng, samahan mo kaming magkakabarkada, na uminom muna. Mula ngayon dito sa bayan na ito, walang sinumang mangangahas na humipo sa iyo. Huwag kang tumakbo, aalagaan ka naman ni Kuya San. Halika rito, sumama ka kay Kuya. Ang anak ko na si Lin Shufen ang nanay, ay hindi para sa mga basurang tulad nyo. Na basta nyo na lang hahawakan, ikaw na matandang hukluban ka, ang lakas ng loob mong manakit. Itong sandok ko, 20 taon ko nang iwinawagayway sa malalaking kawa sa kusina. Mas matino at mas tumpak pa ang asinta nito kaysa sa timbangan. Gusto mo bang subukan? Bilis! Bilisan nyo, ilayo nyo rito si Kuya San. Isama nyo siya at lumayas kayo. Kapag nakita ko pa kayo ulit, isa-isa ko kayong lalatigin. Ihahampas ko sa inyo itong sandok ko ng isa-isa. Diyos ko, isang hampas lang ng sandok, tumba agad si Husan. Ang matandang ito, taga-kusina yata siya. Ang lakas ng hampas niya, ang tumpak ng asinta, iba talaga. Xiaomi, hindi ka ba natakot? Ek! Xiaomi, nabalitaan ko na may nangyari sa inyo. Nasaan ang mga ganyang hayop? Naitaboy na sila. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Magkahiwa-hiwalay kayo at habulin sila. Dalhin nyo sila sa istasyon ng pulis. Sabihin nyo na utos ito ni Litay. Opo. Ang gulo nitong mag-ina. Hindi ko talaga kayang makialam dyan. Xiaomi. Pasensya na at nahuli ang nanay. Sino ba ang may sabing pumunta ka rito? Kaya ko. Kaya ko namang ayusin ito ng mag-isa. Anak. Nandito ang nanay. Nandito lang si nanay. Hindi ka na masasaktan ng kahit sino mula ngayon. Xiaomi. Malaki ang utang sa iyo ni nanay sa buhay na ito. Buhay ko ang ibabayad ko. Mula ngayon. Kapag may nangahas na saktan ka, kahit isang hibla lang ng buhok mo, ako mismong si Lin Shufen, ipaparanas ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng nagliliparang mga kaldero at kawali, at ng nagtatalamang mga kutsilyo. Mga Ginoo, napakalinaw ng mga datos. Sabi ni Ginoong Hans, na napakalinaw daw ng mga datos. Ang mga manggagawa ninyo, ang sumira sa aming makina, nagkaroon ng torque overload, 347 beses. Ang temperatura ng bearing ay lumampas sa limitasyon ng 89 na beses. Napakagaslaw nito. Sabi niya, napakagaslaw daw gumawa ng mga tao natin. Lumampas daw sa limitasyon ang torque ng 347 beses.
At lumampas din ang init ng biring ng 89 na beses. Kaya raw nasira ang makina nila. Kalokohan. Ang mga tao natin ay sumunod naman sa manual. 100,000 na dolyar bilang danyos. Kung hindi, walang blueprint na makukuha. Humihingi siya ng 100,000 dolyar na kabayaran. 100,000 dolyar. Bakit hindi na lang siya mang-hold up? Ang mga datos na ito ay puro mga abbreviation sa Ingles. Pati na rin ang mga formula para sa pagkwenta. Hindi ko maintindihan. Ang gamit niya ay isang bagay na wala naman talaga tayo. Ang katapat na software para basahin ang datos. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko na problema yan. Ang siyensya ay siyensya. Hindi ako nakakaintindi ng wikang banyaga na yan. Pero ang alam ko, hindi nagtatrabaho ng walang silbi ang mga tao ko. Ang tambak na basura mong papel na ito ay walang kwenta naman talaga. Sabihin mo sa kanya, ang computer ay hindi nagsisinungaling. Ang sabi niya, hindi raw nagsisinungaling ang computer. Kaya bahahayaan na lang natin siya. Nahawakan tayo sa lig. 100,000 dolyar kaya ito. Kalahating taon na budget ng buong minahan ng langis. Para sa reserbang dayuhang salapian. Dr. Chen, ang mga datos na ito, ano ang dalas ng pagkuha ng sample nito? Hindi niya inilagay ang marka. Nagtanong na ako, pero ang sabi niya ay lihim daw ito ng kumpanya. Kahit ang pinakamahusay nilang inhinyero ay hindi ito mabasa. Magiging madali lang ito. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para magdesisyon. Binibigyan niya tayo ng 10 minuto para mag-isip. Sobra na ang pambabastos niya, boss. Kapag naputol ang supply ng mga plano, ang buong ikalawang yugto ng proyekto ay kailangang huminto. Kapag huminto ang gawaan kahit isang araw lang, napakalaking pera ang masasayang. Nakalkula mo ba yan? Pero 100,000 dolyar yun. Ang mga insik nga naman ay laging pare-pareho lang. Ang kalkulasyon ninyo ay hindi tama. Sino ba to? Siya. Taga-logistics siya. Taga-kusina. Pakiusap naman. Isa itong technical na pulong. Sabi ni Mr. Hans, technical na pulong ito. Huwag na raw. F-translate. Naririnig ko naman. Pinagtatawanan niya ako. Ang kolumn na ito ay para sa data ng timbang, diba? Tama. Ito ang matapos mapudpod ang drill bit. Record ng pagtimbang. Sabi niya pabaya raw tayo sa pag-operate. Kaya tuluyang nasira ang drill bit. Sige nga, magtatanong ako. Isang bagong-bagong 6 na pulgadang alloy drill bit. Ang nakasulat dito. Timbang matapos mapudpod. 11.2 kilo. Napudpod ng 1.5 kilo. Tama ba? Noong nasa logistics ako, at nag-asikaso ng mga drill bit ng 2 buwan. Kapag may bagong drill bit na dumarating sa bodega, tinatimbang ko. Kapag ibinalik naman ang mga lumang drill bit, tinatimbang ko rin ang normal na pagkapudpod ng isang drill bit na nakahukay ng 500 metrong balon ay hindi higit sa 0.8 kilo. Pero ang drill bit niya napudpod ng 1.5 kilo. Maaaring, depektibo talaga ang drill bit niya sa simula pa lang. O kaya naman ang data niyang ito ay gawa-gawa lang mula simula hanggang dulo. Ano ang sinasabi niya? Ang mga datos mo ay peke. Kalokohan. Monitoring ng Siemens. Sistema. Gawa ng computer. Inhinyeryang Aleman. Sabi niya ang mga datos ay galing sa sistema ng Siemens. Otomatikong nabuo. Hindi nagkakamali ang computer. Pero ang nagpapasok sa computer ng mga numero ang nagkakamali. Noong 23 ng nakaraang buwan, sa balon numero 3 pinalitan ang drill bit. Ibinalik sa bodega ang lumang drill bit. Ako mismo ang nagtimbang nito. 12.1 kilo. Nabawasan ng 0.6 na kilo. Iisang drill bit lang naman yan. Sa timbangan ko ay 12.1. Pero pagdating sa papel ng computer, naging 11.2. May pagkakaiba na 900 gramo. Ito ang record ng pagpasok sa bodega. Petsa numero at timbang. Malinaw na nakasulat dito. At mayroon ding pirma ng 2 manggagawa. At ang kanilang mga thumbprint. Doon sa papel ng computer mo. Walang saksi. Pero dito sa akin meron. Sinadya mong lakihan ang sukat ng pudpod. Para palabasin na lumampas sa limitasyon ng maraming beses. At gumawa ng peking datos para lokohin kami. 100,000 dolyar. Sapat na yan para bumili ka ng bahay pag uwi mo sa Alemanya, diba? Isang sulat kamay lamang na kwaderno. Wala naman niyang pinatutunayan. Ang mga datos ko ay galing sa sertipikadong sistema. Hindi pwede ang sulat kamay na notebook. Sertipikadong sistema ang sa akin. Hindi counted yan. CJ, o edi pumunta tayo sa bodega ngayon. Lahat ng mga lumang drill bit na ibinalik sa bodega noong nakaraang buwan. Ilabas natin sa harap ng lahat ng tao. At timbangin nating muli ng isa-isa. Sa papel ng computer mo, ang nakasulat na mga numero ay hindi tugma sa mismong mga gamit. Kung sino ang nandaraya, kitang-kita agad. May lakas ng loob ka ba? Nasa bodega lahat ng mga lumang drill bit. Walang itinapon kahit isa. Mga serial number, mga petsa, tugmang-tugma lahat. Mr. Hans, pumunta tayo ngayon din. Kailangang i-verify ulit ang mga datos. Muli nating i-schedule ang. Sabi niya, kailangan daw i-verify ulit ang mga datos.
At ibang araw na lang daw ituloy ang meeting. Ibang araw na lang. Hindi ba't kakasabi mo lang kanina na bibigyan mo kami ng 10 minuto? Bakit kung kailan? Oras mo na para sumagot, bigla mo na lang gustong ilipat sa ibang araw. Mr. Hans, ang usapin tungkol sa 100,000 dolyar na yan, kailangang malinawan natin ngayon din. Kung hindi mo kayang magpakita ng mga datos na tumutugma sa totoong gamit, ang perang yan, huwag mong asahang kahit isang duling na sentimo, ay makukuha mo mula sa bulsa ng mga Tsino. 100,000 dolyar. Sino ba ang tinatakot mo? Kahit gaano pa katalino ang computer na yan, hindi nito matatalo ang mga kamay ko. Bawat isang drill bit na dumaan sa kamay ko. Kung gaano kabigat o kagaan, kabisadong kabisado ko. 347 beses na lumagpas sa limitasyon ang torque, base sa nakasulat sa papel mo. Kapag minultiply ang bilis ng pag-ikot sa oras ng trabaho, at kinompute ang naging pudpud nito, pinakamataas na ang mababawas ay 0.73 kilo. Pero ang nakasulat dyan sa papel mo, ay kung saan-saan lang kinuha para madagdagan. 0.77 kilo. Itong 0.77, kulang na talaga sa timbang ang barena nyo nung lumabas sa pabrika. O baka naman ang computer mo, ay biglang nagkaroon ng kamay, para dagdagan ito ng kusa. Sandali lang. Master Lin, ang ginawa mong conversion na ito, paano mo ba nakuha ang kalkulasyon na iyan? Gamit ang sinaunang 9 na kabanata sa sining ng matematika ng aming mga ninunong Tsino. Dagdag pa ang 20 taon kong paghawak ng sandok sa kusina. At ang nakasanayang pakiramdam sa aking kamay. Sa isang sandok ng ulam, kung ito ba ay mabigat o magaan, isang tansa ko pa lang ay alam ko na. Kaya ang isang barena, kung gaano karami ang dapat hasain. Hawakan ko lang ito sandali sa aking kamay, ay malalaman ko na agad, impossible ito. Isa lang siyang tagaluto. Hindi ko maintindihan ang wikang dayuhan mo, pero nababasa ko ang mukha mo. 100,000 dolyar, wala kang makukuha kahit isang sentimo ngayon. Ginoong Hans, ang pagpepeke ng datos, at pangingikil sa oil field ng China, ang kagawaran ng ugnayang panlabas, ay nagbabala na sa inyo na mag-ingat sa inyong mga kilos. Kung gagamit ka pa ulit ng peking datos para manloko, huwag ka nang tatapak dito kahit kailan. Kailan mo pa? Natutunan ang mga ito. Ang nanay mo noon, ay nanguna sa klase sa pagbasa at pagsulat. Ang kaibahan lang noon, ang lagi ko lang kinakalkula, ay kung ilang sentimo lang ang bawat kilo ng repolyo. Kasamang Lin Shufen, dahil sa pagliligtas sa bansa, mula sa pagkawala ng 100,000 dolyar, ayon sa naging desisyon ng headquarters, ay iginagawad sa iyo ang espesyal na premyo, 5,000 yuan, epektibo ngayon, simula ngayon, opisyal na itinalaga bilang tagapamahala ng logistika sa oil field. CJ Atlin, galing mo, ako si Lin Shufen, 50 taong gulang na, galing sa probinsya, halos hindi marunong magbasa, mali pala, may alam namang konti, isang bagay lang ang sasabihin ko, bawat sentimo ng oil field ay dadaan sa mga kamay ko, hindi pwedeng mawalan kahit isang kusing, kung sinong magtangkang magnakaw, hindi papayag ang mga kamay kong ito. CJ! Ngumiti ba si Angrelin? Namamalikmata ka lang siguro, kaya ba ng mukha niyang ngumiti? Nakulong si Zhao Yongsheng. Naputol ang koneksyon ko. Ang pera para sa 27 tubong bakal. Hindi pa nakakarating sa akin. Ngayon heto na naman ang nangyari. Pati siya nadamay pa sa loob. Kuya! Kasalanan to lahat ng matandang babaeng ianalin ang apelyido. Paano kung diretsyo na nating? Diretsyo na ano? Sikat na sikat siya sa oil field ngayon. Kapag ginalaw natin siya, magkakagulo sa buong head office. Palalampasin na lang ba natin ito ng ganoon lang? Sinong nagsabing palalampasin natin ito? Inalam ko na ang lahat. Iisa lang naman ang kahinaan niya. Ang kanyang anak na babae. Kasama sa geology team ng oil field. Pangalan ay Lin Xiaomi. Bukas mamumuno siya ng grupo para mag-survey sa mabuhanging lugar. Walang signal ng radyo sa may disyerto. Sa loob ng 50 kilometro na lugar, walang kahit isang kaluluwa rito kapag may pumasok doon. Kahit anong sigaw mo walang makakarinig sa iyo. Kuya, ang galing mo talaga. Maghanda ng 3 sasakyan, 6 na tao, at kidnapin natin siya. Para malaman ng matandang babaeng iyon, ang kapalit ng pagharang sa kabuhayan ko. Kulang sa langis ang layer na ito ng sandstone. Mag-drill pa tayo ng 2 kilometro papuntang silangan. Engineer Lin, lumalaki na ang bagyong buhangin. Naputol na ang signal ng radyo. Umalis na muna tayo. Ang trabaho natin ngayon sa pag-survey. May kulang pang isang set. Kuhanin muna natin bago tayo umalis. Kaninong sasakyan iyon? Si Engineer Lin ng geology team. Saang kumpanya kayo galing? Mga naniningil ng utang. Ang negosyo ng bakal na tubo ni Zhao Yongsheng ay pinatigil ng nanay mo. Ang bayad para sa 27 bakal na tubo. Napunta lang sa wala. Ang utang ng nanay mo ikaw ang magbabayad. Ipinuslit ni Zhao Yongsheng ang mga ari-arian ng bansa. Nasa kulungan na siya ngayon. Ang lakas ng loob ninyong mandukot sa loob mismo ng oil field. Sa loob ng 50 kilometro mula sa oil field, walang signal at walang ibang tao rito. Agi,
Isakay mo na si Engineer Lin sa kotse. Xiao Zhang, huwag mo na akong intindihin. Patakbuhin mo na ang kotse. Alis na. Gapusin niyo rin yung dalawang iyon. Mag-iwan ng isa na magbabalita sa kanila. Sabihin mo kay Lin Shufen, gusto nila ang anak niya. Magdala ng 100,000 piso. Doon magpalitan sa Sandaugaw. Manager Lin, nasa Sandstorm area si Engineer Lin. Nakidnap siya. Sinong gumawa niyon? 3 sasakyan. May mga dalang kutsilyo at pamalo. May peklat sa mukha ang leader nila. Pinutol mo ang linya ni Zhao Yongsheng. Magdala ng 100,000. Doon magpalitan sa Sandaugaw. Si siya lang yon ang kilalang siga sa bayan. May mga baril silang hawak. Saan sila dumaan? Papuntang kanluran. Pinutol ko ang tali. Tumakbo ako ng 2 oras. Bago ako nakabalik dito. Garantisadong maayos at kumpleto. Mag-isa ka bang pupunta roon para magpakamatay? Tatawagin ko ang security team. Para magtipon ang security team. Aabutin pa ng kalahating oras. Bago sila makarating roon. Xiaomei. Baka patay na si Xiaomei noon. Ako na ang magdadrive ng jeep. Ihatid kita roon. Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Ako mismo ang lalaban sa kanila. Lin Xiaomei. Nandito na si Mama. Kapag may nangahas na humawak sa iyo, kahit isang hibla ng buhok, papatayin ko siya at hahayaang mabulok dito sa disyerto ng Gobi. Manager Lin. Ang galing talagang gumana ng walkie-talkie ng geology team. Naririnig mo ba ako? Anong kailangan mo? Ang susi sa warehouse number 3. Yung mga nandoon para sa ikalawang yugto ng proyekto. Mga imported na valve mula sa Germany. Kasya na yon para mabuhay ng marangya ang mga kasamahan ko habang buhay. Mamayang 12:00 ng gabi. Sa abandonadong planta sa West District. Mag-isa mong dalhin ang susi. Magsumbong ka sa pulis o magdala ng tao. Puputulin ko muna ang isang braso niya. Imported na pangunahing kagamitan iyan. Huwag kang makinig sa kanya. 2:00. Lumampas lang ng 1 minuto. Puputulan ko siya ng isang daliri. Tatawagin ko ang mga tauhan sa Team 3. Magdala ng armas para harangan ang likod niya. Hindi pwede. May dala siyang baril. Kapag nadesperado siya mamamatay si Xiaomei. Kung ganoon ano ang ipapalit mo kay Xiaomei? Bodega 3. Iyan ay kagamitang binili ng bansa gamit ang dayuhang salapi. Kakasiguro lang natin sa mga blueprint. Hindi pwedeng mawala ang mga kagamitan. Kapag pumunta ka ng mag-isa para ka na ring nagpakamatay. Ang abandonadong lugar sa West District. May 3,000 uri ng mga sirang parte doon. 800 estante. Walang kahit anong ilaw doon. Kung aling daanan ang pwedeng lakaran. Kung aling estante ang matutumba sa isang tulak lang. Kabisadong-kabisado ko na ang lahat ng iyon. Kapag pumasok siya doon para siyang magiging bulag. Teritoryo ko iyon. Magdala ka ng mga tao para harangan ang lugar. Ang 4 na kalsadang lupa sa labas ng West District. Kapag walang galaw pagdating ng 12:30, saka mo papasukin ang mga tao mo. Ek! Hayaan mo munang mailabas ko ang anak ko. Kapitan Lee, seryoso ba siyang mag-isang pupunta doon? Lahat ng miyembro ng Team 3 magtipon. Palibutan ninyo ng mahigpit ang paligid ng West District. Bago mag 12:30, huwag kayong magpapapasok kahit isang langaw. Kailangan ba nating ipagbigay alam? Sa Departamento ng Seguridad ng Headquarters. Wala ng oras. Sundin mo ang sinabi niya. Xiaomei, nandito na si Mama. Sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa akin. Manager Lin, eksaktong-eksakto sa oras. Akala ko pa naman magsasama ka ng mga tao mula sa Departamento ng Seguridad para gumawa ng malaking eksena sa akin. Xiaomei, bakit ka pumunta rito? Layas, bitag ito. Nakita ko na ang tao. Buhay naman. Nasaan ang susi? Nandoon din ang tao. Paano ang palitan? Madali kang kausap. Ibigay mo sa akin ang susi ng bodega numero 3. At iwi mo na ang anak mo. Ang nangyari ngayong gabi, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Ang mga balbulang Aleman na gusto mo. Walang silbi kung susi lang ang mayroon ka. Kailangan ko pang pirmahan ang release form. At kailangan din ng selyo. Napag-isipan mo bang mabuti? Sulit ba ang transaksyong ito? Matandang hukluban. Huwag mo akong subukang utuin. Akala mo ba ngayon, may karapatan ka pang magtakda ng kondisyon sa akin? Lin Shufen, binili iyan ng bansa gamit ang dayuhang pondo. Kapag binigay mo iyan sa kanya, hindi na kita kikilalaning ina. Aba, may lakas ng loob ka pa pala. Sayang nga lang, ang nanay mo, tila hindi kasing tigas ng sa iyo. Manager Lin, ikaw ang bahala. CJ, inihanda ko para kay. Siya lang. Ang daan-daang hilera ng mga istanting ito, at libu-libong bakal na bariles. Magtiyaga kang maghanap, gusto mo akong hulihin. Kung may lakas ka ng loob pumasok ka rito, at makipaglaro ka sa akin. Habulin niyo siya, hulihin niyo siya, baliin niyo muna ang mga binti niya. Agi, bantayan mong mabuti ang batang babaeng yan. Lin Shufen, napakabaliw mo. Buwisit na matanda, lumabas ka rito ngayon din. Ano ba tong kalokohang to? Ang binti ko, nabali ang binti ko. Multo, may multo rito. Pabayaan mo siya. Hulihin niyo ang matandang huklubang iyan. May malaking pabuya si boss lang.
Ito ang backup na water pump para sa sunog. Noong nakaraan ginamit ko to para harangan ang mga tubong bakal. Ngayong araw gagamitin ko naman to para basain ang mahihina ninyong buto. Ayoko na. Boss lang, parang demonyo ang matandang ito. Mga walang kwenta, 4 na malalaking lalaki, napaglaruan lang ng isang matanda ng ganyan. Puno ng mga patibong ang lugar na to. Ginagawa niyang parang sarili niyang kusina to, at tayo naman ang pagkaing niluluto sa kawali. Lin Shufen. Akala mo ba ang ilang basurang to ay makakatakot sa akin? Nasa kamay ko pa rin ang anak mo. Bibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka pa lumabas dyan, gagawin ko sa anak mo. Puputulin ko ang mga daliri niya isa-isa. 2. Pakawalan mo ako. Hoy matanda, alam mo ba ang mga patakaran sa mundong ito? Wala akong pakialam sa mga patakaran nyo. Pero nakuha ko na ang bigat, na ang bakal na taling ito ay kayang bumuhat ng hanggang 2 tonelada. Itong bulok mong katawan na wala pang 50 kilo. Hindi mapuputol kahit nakabitin ka pa rito hanggang umaga. Sandali! Nababaliw ka na ba? 3 metro ang taas niyan. 50 taong gulang ka na. Paano kung tumalon ka at mabali ang binti mo? Tinimbang ko na ang 2 bariles ng lumang langis, kasama ang panimbang sakalo. Sakto lang para mapigilan ang lakas ng pagbagsak ko. Alam ng nanay mo ang ginagawa niya. Alam mo nga ba, paano kung maputol ang taling bakal? Paano kung matalas ang kutsilyo niya? Dahil lang sa ilang bulok na susing iyan, itataya mo na pati ang buhay mo. Ang mga hayop na ito, masyadong baon at mahigpit ang tali. Kapag napinsala ang mga ugat at buto mo, paano mo nahahawakan ang martilyong panghiolohiya? Masakit ba? Hindi po masakit. Mama! Nandito lang si Mama. Pasensya na at nahuli si Mama. Hindi ka na nila masasaktan mula ngayon. Kung sino man ang magtangka, buhay nila ang magiging kapalit. Bilis! 2:30 na. Harangan ang buong paligid. Unang koponan sumunod kayo sa akin sa loob. Bomba ng tubig pamatay sunog. Drum ng gasolina. Set ng mga kalo. Itong matandang ito, sa tambakan, nag-aayos ng kakaibang bitad. Kapitan Lee, kailangan pa ba nating sumugod? 6 na may dalang kutsilyo. Ikaw lang mag-isa. Pinatumba mo silang lahat. 12:25. Tinantya ko. Para itumba silang 6, hindi aabot ng kalahating oras. Ang buhay ng aking anak, kaya ko siyang protektahan mag-isa. Nakita niyo ba ng malinaw iyon? Nagdala siya lang ng 6 na desperado. Ang hepe natin sa lohistika, mag-isa lang, gamit lang ang isang liabe. Inubo silang lahat. Hindi lang basta hepe ng lohistika ito. Parang buhay na guanyo na bumaba sa lupa. 8. Dadalhin ko sila sa opisina ng seguridad. Iimbestigahan sila buong magdamag. Ang koneksyon kay Zhao Yongsheng. Si siya lang ngayong gabi. Kailangang isuka niya ang lahat. Isama mo si Xiao Mei sa klinika para magpabenda. Tanungin mo ng maigi habang nag-imbestiga. Ang tungkol sa bodega 3. Kung sino ang nagtimbre sa kanya. May trader pa sa loob ng oil field. Maliwanag. Gapusin sila. Ang nakabitin na iyon. Ibaba nyo. Dumiretso na kayo. Nay. Ang tungkol sa lumang bahay. At yung kwintas na nagkakahalaga ng 320. Akala ko sa puso mo. Ang pamilya Wang lang ang mahalaga. Nabulag si Mama noon. Sa pag-aakalang kung walang anak na lalaki, ay wala nang pag-asa sa buhay. Ngayon naintindihan na ni Mama, na walang ibang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili nating mga kamay. Mula ngayon, si Mama na ang magiging sandigan mo. Xiao Mei, napakalaki ng pagkukulang ni Mama sa'yo sa buhay na ito. At kahit ano nang gawin ko, hindi ko ito mababayaran pa. Pero simula ngayon, sinumang magtangkang umagaw, sa'yo mula sa aking mga kamay, ipapakita ko sa kanya, na ang buhay ko ni Lin Shufen, ay mas matigas pa sa mga bato sa disyerto ng Gobi. Mas matigas pa. Liu Lihong, 3 buwan kang nagtago. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Babayaran ko sa susunod na buwan. Ang negosyo ko sa Pransya, malapit nang, sa Chinatown sa Paris. 3 taon kang naghugas ng plato, tapos nangutang ka ng 8,000, at tumakas pa uwi rito sa bansa. Ginagawa mo ba akong tanga? Tol, pag-usapan natin ito ng maayos. Ang utang niya, ay walang kinalaman sa aming pamilya Wang. Walang kinalaman. Nakatira siya sa bahay mo, kumakain ang pagkain mo, at natutulog sa bahay na binili sa'yo ng anak mo. Tapos sasabihin mo sa akin na walang kinalaman. Kapag hindi niya nakumpleto ang 8,000 ngayon, gigibain ko ang bulok mong bahay na ito, at gagawin kong panggatong. Hakutin niyo lahat ng mamahaling gamit dyan. Akin yan, hindi niyo pwedeng kunin yan. Buti nga sa inyo. Noong ginawa niyo si Shufen, na parang katulong at alila, bakit hindi niyo naisip na darating ang araw na ito? Akala niyo ba nakabingwit kayo ng mayamang biyenan, pero ang totoo isa palang baon sa utang. Yung 2 pisong relo mo na, kumukupas ang kulay. Baka mauto mo pa ang tanga mong anak, pero hindi mo ako maluloko. Pag hindi mo pa binayaran ang utang mo sa susunod na buwan, yang mukha mong matanda, mawawalan ka na ng mukhang ihaharap. Aba,
Wang Dazhi, sumikat yata ang araw. Sa kanluran ngayon hindi ba ito yung trabaho na dating ginagawa ni Shufen? Bakit ikaw na ang gumagawa niyan ngayon? Nasaan na yung tagapagligtas mo? Nagaling pa sa France. Wala kang pakialam. Wala naman talaga akong pakialam. Pinapaalalahanan lang kita na ganyan din ang ginawa ni Shufen sa iyo noon. Nagtrabaho ng parang alila para sa iyo. Pero kahit kailan hindi mo siya kinaawaan. Ito ang tinatawag na karma. 5,000 piso. Tagapamahala ng logistika. Yang tingin na yan. Anong kalokohan na naman ba ang binabalak mo? Gising na. Huwag ka nang matulog dyan. Nandito na ang pagkakataon nating umahon. Nababaliw ka na ba? Lin Shufen, 5,000 pisong bonus. Paano niya? Yaozong, nakaangat na siya sa buhay. Siya na ang manager sa oil field ngayon. Ano ngayon? Matagal na tayong walang kinalaman sa kanya. Sinong nagsabing walang kinalaman? Tinatanong kita. Nagpa-diborsyo ba ako sa kanya? Hindi. Walang pinirmahang papel. Kaya sa batas, asawa ko pa rin siya. Ang kinikita niyang pera, dapat mapupunta sa akin ang kalahati. Kaya ang pera niya, ay pera na rin natin. Mag-impact ka na ng gamit. Aalis tayo bukas. Pupunta tayo sa Hilagang Kanluran para hanapin siya. 5,000 bonus. Kasama pa ang sahod niya bilang manager. Ang telebisyon natin, makina sa pananahi, mabibili na natin lahat pabalik. Pero, ibibigay ba niya? Subukan lang niyang hindi ibigay. May karapatan tayo sa batas para kunin ang pag-aari nating mag-asawa. Isang matandang babae lang siya mula sa probinsya. Ano namang alam niya sa batas? Pagdating natin sa oil field, tayo na ang masusunod doon. Sasama ako sa'yo. Sinira niya ang pagkakataon kong makasal. Ang atrasong ito, dapat ko siyang harapin para singilin. Ang 5,000 ito, dapat niyang ibigay sa akin. Lin Shufen. Kahit palumipad ka sa langit, pag-aari ka pa rin ng pamilya Wang. Bawat barya na kinikita mo, dapat mong iluwa sa akin. Itong 20 pulubing ito, paano kaya sila nakapasok dito sa oil field? Dito sa gitna ng disyerto, wala man lang kahit isang nayon malapit dito. Naglakad lang ba sila papunta rito? Lin Shufen, ngayong nakasuot ka na ng uniforme, hindi mo na ba kami kilala? Wang Dazhi, anong ginagawa mo rito at nagwawala ka? 6 na buwan ka nang nawawala, wala ka man lang iniwang kahit kaunting pagkain para sa amin. Kaming mag-ama sa buong biyahe, sumabit lang sa tren at namalimos, para lang mahanap ka, may konsensya ka pa ba? Ma, gutom na ako. Bigyan mo naman ako ng makakain. Manager Lin. Tinatawag kanyang ma, kamag-anak mo ba sila? Wang Dazhi, tumayo ka riyan. Ayaw kong tumayo, asawa kita. Basta-basta ka na lang umalis at nang iwan, para mamatay kami sa gutom sa bahay. Sino ka ba? At nagkakagulo ka rito sa logistics department. Wala kang pakialam kung sino ako. Hinahanap ko lang ang asawa ko. Bitawan mo ako. Paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Xiaomi, narinig ni kuya na, naging geological technician ka na pala. Sakto lang, ihanap mo naman ako ng trabaho sa opisina. Sinong kapatid mo? Lumayas ka rito. Lin Shufen, 5,000 yuan na bonus. Tagapamahala ng logistics, nakaimprenta sa dyaryo. Napakalinaw, pero tayong dalawa, nag-divorce na ba tayo? Hindi pa, dahil hindi pa sa batas. Asawa pa rin kita, at yung 5,000 bonus mo, kalahati niyan ay sa akin. Ang kapal ng mukha mo, ibinigay yan ng bansa kay Ate Lin, dahil sa pagbawi niya ng 100,000 dolyar, na ibinigay bilang bonus sa kanya. Ano namang pakialam mo roon? Hindi pa kami hiwalay. Kapag ibinigay sa kanya, sa akin din yon. Naitanong ko na yan sa abogado sa bayan. Papatayin kita sa bugbog. Linta ka. Sige, bugbugin mo ako. Pagkatapos mo akong bugbugin, pupunta ako sa headquarter para ireklamo kayo. Dahil sa pananakit sa kapamilya, hindi hiwalay. Kaya ang sahod at bonus, dapat may kalahati kami. Dahil hindi hiwalay, kaya ang perang ito, ay tiyak na pag-aawayan pa. Hindi lang pera. Si Yaozong ay nagtapos ng kolehiyo. Habang si Xiaomi na hindi man lang nakatapos ng high school, ay nakakapagtrabaho bilang geologist. Dapat si Yaozong ang pumalit sa pwesto niya. Nananaginip ka ng gising, Wang Dazhi. Ang pagiging geologist ba ay bagay sa kanya? Kaya ba yan ang isang walang silbing tulad niya? Nagtapos ako sa totoong unibersidad, habang ikaw ay manggagawa lang. Sa isang pabrika ng electronics, itatapon ko kayong dalawa, sa disyerto ng Gobi para ipakain sa mga lobo. Sige, itapon mo kami. Pagkatapos niyan, pupunta ako sa korte ng bayan para ireklamo si Lin Shufen. Pang-aagaw ng ari-arian. Idademanda kita sa pambubugbog ng kapamilya. Sisiguraduhin kong hindi siya magiging tagapamahala. Wala siyang makukuhang kahit isang sentimo. Tapos na ako magsalita. Sa korte na lang tayo magkita ano. Ibigay mo sa akin ang pera at aalis ako. Kung hindi magkita tayo sa korte, Wang Dazhi, naglakbay ka pa rito mula sa malayo para lang mamalimos. Hindi ba ipinaliwanag sa iyo ng abogado mo ang lahat?
Anong ipinaliwanag na buo? Buklatin mo sa Artikulo 24 at tingnan mo. Pumunta ka pa sa teritoryo ko para mag-iskandalo. Sa pagkakataong ito hindi ko itataob ang lamesa. Ibubunyag ko ang lahat ng baho mo. Wang Dazhi, tinuruan ka ng abogado mong kabisaduhin ang Artikulo 13. Pero hindi kanya tinuruang tumingin sa susunod. Buklatin mo ang Artikulo 24. Anong Artikulo 24? May obligasyon ang mag-asawa na suportahan ang isa't isa. Kung hindi ito gagawin ng isa, may karapatan ang kabilang panig na humingi ng sustento. Sabi mo hindi pa tayo hiwalay. CJ, 20 taon. Nagpaalila ako sa pamilya mo. May ibinigay ka ba sa akin? Kahit isang sentimo para sa sustento wala naman diba? Probinsyanang matanda ka lang. Gumagawa ka lang naman ng mga gawaing bahay. Tapos hihingi ka pa ng pera. Walang bayad ang mga gawaing bahay. E paano naman ang paninigarilyo, pag-iinom at pagsusugal mo? Ang utang mong 372 piso. Sino ang nagbayad? 4 na taon sa kolehiyo si Wang Yaozong. Ang matrikula at baon na 1,047 piso. Sino ang nagbayad nyon? Ang paunang bayad na 3,500 piso para sa bahay sa bayan. Sino ang nagbenta ng lumang bahay para makalikom nyon? Kasama na ang puhunan at interes. 6,732 piso. Wang Dazhi. Dahil conjugal property naman pala yan ng mag-asawa. Ibig sabihin pati ang utang na ito ay kasama sa hahatiin. Tigkalahati tayo. Ilabas mo muna yung mahigit 3,300 piso. Ibigay mo rito, bago ko iabot sa iyo ang parte mo sa bonus. Pineperahan mo lang ako. Kusa mo namang ibinigay sa akin ang perang yun Kusa. Nakalista kaya ito dito sa listahan ko. Noong kinuha mo ang perang yan, ang sabi mo ay hiram. Kung ayaw mong bayaran, ngayon din ay pupunta ako sa korte. Para idemanda ka, di ba college student ka? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng unjust enrichment? Aba, college student pala pero walang alam sa batas. Sige magpaliwanag ka patungkol sa batas. Nakikinig kami, ang utang na mahigit 6,000. Kahit isang lapa ninyong mag-ama ang mga pantalon ninyo, kulang pa rin pambayad diba? Shufen, nagkamali ako. Yung 5,000 bonus na yun, kahit isang 5 ay hindi ko nakukunin. Hayaan mo na kaming umalis, kung kailan nyo gustong pumunta ay pupunta kayo. At kung kailan nyo gustong umalis ay aalis kayo. Paano naman yung utang nyo? Pirmahan mo ang divorce agreement, at mapapawalang bisa na ang 6,700 utang na ito. Pipirma na ako agad. Huwag kang magmadali. Naghahanap kasi ako ngayon ng mga magtatrabaho para maglinis ng Poso Negro. Kaya dito kayong dalawang mag-ama. Magtrabaho kayo rito ng 3 buwan para mabayaran ang utang nyo. Libre ang pagkain at matutuluyan. Pagkatapos ng 3 buwan, lumayas na kayo. Paglilinisin mo ako ng Poso Negro. Dissenting college student ako. Ano ngayon kung college student ka? Ang diploma mong yan ay galing sa pagpapakapagod ko sa pabrika ng electronics. Sa paghihigpit ng mga tornilyo, para lang makuha mo yan. Kung hindi mo lilinisin ang maduming banyo na yan, pupunta ako sa korte ngayon din, para mag-apply ng sapilitang pagpapatupad. Para sa record mo, para magkaroon ka ng record bilang takas sa utang. Tingnan natin kung may tatanggap pa sa iyong kumpanya. Pipirma ka ba o hindi? Kung hindi magsasampa ako ng kaso ngayon din. Kapitan Lee. Ihatid mo sila para kumuha ng panalok ng dumi. Simula ngayon. Akong si Lin Shufen at kayong pamilya Wang ay hinding-hindi na magkikita kailanman sa buhay o sa kamatayan. Inhinyero Lin. Halos nakadikit na ang mga mata mo sa tsart. Nagpuyat ka na naman ba magdamag? Xiao Zhang, ihanda mo agad ang para sa fault zone numero 3. Ang datos ng presyon sa nakalipas na 24 na oras. Ilabas mo ang lahat ng iyan. Sandali, hindi ito tama. Paanong nangyari ang ganito? Xiao Mei, darating na ang delegasyon ng bansa sa Makalawa. Ano bang nangyayari sa iyo? Dr. Chen, tingnan mo ito. Koepisyente ng presyon sa ilalim ng lupa, 2.3. Ang critical na antas ay 2.5. Kahapon ay 1.8 pa lang ito. Pero biglang tumaas ng 0.5 sa loob lang ng isang gabi. Kung normal na pagbabago lang ito, hindi ito lalampas sa 0.1. 3 instrumento, 3 pangkat ng datos, lahat ay tumuturo sa iisang konklusyon. Hindi ito sira sa instrumento, kundi galing ito sa fault zone numero 3. Nawawalan na ng kontrol ang ilalim ng lupa, kung patuloy pang tataas ang presyon, at lumampas sa critical na antas. Hindi lang ito magiging simpleng blowout, kundi isang bomba sa ilalim ng lupa. Ang buong zona 1 ng operasyon, ang 276 na katao, ay matutupok na parang mga posporo. Lin, Inhinyero Lin. Li Tai, sumagot ka naman. Xiao Zhang, ipaalam mo agad sa command center. Patunugin mo ang pinakamataas na babala. Dr. Chen, sumama ka sa akin sa zona 1. Xiao Mei, ayaw mo na ba sa buhay mo? Bakit ang bilis mong magpatakbo? Kapitan Lee, patayin niyo agad ang makina. Lumikas na ang lahat. Nawawalan na ng kontrol ang presyon sa zona 3 ng fault line.
Maaari itong mangyari anumang oras, isang mapaminsalang blowout. Kinumpirma ito ng tatlong magkakakaibang instrumento. Ang coefficient ng presyon ay tumaas ng 0.5 sa loob lang ng isang gabi. Sa bilis na ito, tatagal na lang ito ng hindi higit sa 48 oras. 48 oras. Kaya ngayon, kailangan ng patayin ang makina at ilikas ang mga tao. Patayin ang makina. Xiaomei. Narito ang grupo para suriin ang reserba ng langis. Kung hindi makakakuha ng langis sa balon na ito, ang daang milyong puhunan ng bansa ay mawawalan lang ng saysay. Kung hindi natin sila ililikas, ang 276 nating mga kasamahan ay parang isinakripisyo na rin natin para lang sa proyektong ito. Anong sasama sa hukay? Xiaomei, anong nangyayari? Mama, may mangyayaring masama sa ilalim, napakadelikado. Sip. Totoo ang sinasabi ni Inhinyero Lin. Noong nakaraang taon sumabog ang katabing minahan ng langis. Nasunog ito ng 3 araw at 3 gabi. Hindi man lang nahanap ang lahat ng tao. Hinto kayong lahat. Bakit kayo natataranta? Kahit gumuho ang mundo, ako ang bahala. May paraan ba para mapigil ito? Mayroon. Pero paraan lang ito ng isang baliw. Sabihin mo, bago sumabog ang balon. Sa ikatlong balon, puwersahang magbomba ng putik na may barite. Gamit ang panlabas na presyon. Para itulak pabalik ang presyon ng lupa. Pero, habang nagbobomba ng putik, kailangang may tao sa bunganga ng balon. Para manong-manong kontrolin ang balbula. Kapag biglang sumabog ng maaga ang presyon sa ilalim, ang taong nagpapatakbo nito, kasama ang mismong drilling rig, ay mapupunit ng pira-piraso sa isang kisapmata. Lahat kayo, umantras kayo ng 300 metro. Bilis! Sumasabog na ang balon. Sumasabog na talaga ito. Lumagpas na sa 3.5 ang presyon. Hindi ito makakaya ng ordinaryong putik lang. Nakwenta ko na. Sa bilis ng pagbuga nito, sa loob ng 15 minuto, tuluyan nang masisira ang tubo ng balon. Magsalita ka ng simple. Anong mangyayari kapag naputol? Ang buong zona 1, ang mga deposito ng langis at gas sa ilalim ng lupa, ay mabilis na magliliyab sa isang iglap. Ang 276 na tao rito, walang mabubuhay kahit isa. Ikaw ang eksperto, gumawa ka ng paraan bilis, lumampas na ito sa lahat ng teorya. Walang formula ang makakalkula nito, katapusan na natin ito. Piliting patayin ang balon. Pero hindi ordinaryong putik lang. Kailangan gumamit ng barite para pabigatin ito. Itaas ang densidad sa mahigit 2.5. 2.5. Ibig sabihin kahit papaano kailangan ng 100 tonelada ng barite. 50 high pressure na water pump. Kailangang matapos sa loob ng 15 minuto, na sabay-sabay na ibubuhos. Impossible. 100 tonelada ng barite ay nakakalat sa 4 na bodega. Ang pinakamalayo ay 12 kilometro ang layo. 50 water pump ay kailangang kunin pa sa 3 planta ng kagamitan. Ang pinakamabilis na normal na paghahatid ay aabutin pa rin ng 2 oras. 15 minuto lang ang mayroon tayo. Nay, anong ginagawa mo? 4 na bodega. 100 tonelada. 50 pump. Xiaomei, ang mga barite sa 4 na bodega. Ilan ang kani-kanilang inventaryo? 30 tonelada sa unang bodega ng silangang zona. 30 tonelada sa ikalawang bodega. 30 tonelada sa bodega ng timog zona. 15 tonelada sa bodega ng kanlurang zona. 3 kilometro ang layo ng unang bodega ng silangan mula rito. 5 tonelada ang kayang kargahin ng truck na Jifang. 4 na minuto ang isang balikan. 4 na kilometro sa silangang bodega 2. 5 minuto. 5 kilometro sa timog sektor. Shufen, bakit mo ba kinukwenta yan? Sa ganitong lagay pa talaga, manahimik ka, kilos na. Hayaan mo akong magkwenta. 6 na truck. 4 na truck mula sa silangang bodega 1. 2 mula sa bodega 2. Sabay na aalis ang 3 truck sa timog sektor. 120 sa kanlurang sektor. Huwag nang galawin ang 15 toneladang iyon. Magpadala ng 2 traktor. Ayos ako doon mismo at ipadala rito. Masusunod po. Mga water pump. 20 mula sa unang planta ng kagamitan. 18 mula sa planta 2. 12 mula sa planta 3. Pagdugtong-dugtungin ng sunod-sunod. 6 na sasakyan. Hindi pa aprobado ang dispatch order. Saan ka kukuha ng 6 na sasakyan? May 8 nakaparada roon. Kabibilang ko lang sa mga kargamento. 4 ang nagdidiskarga. Ipabakante agad ang mga nagkakarga. Kasama ang 2 kong sasakyan sa logistika. Saktong 10 sasakyan. Sapat na ang 6. Paano mo nalaman na may 8 nakaparada roon? Ang dispatch order para sa araw na to. Ako mismo ang nag-ayos. Kung anong oras darating ang bawat sasakyan. At kung anong oras aalis. Nasa utak ko na ang lahat ng yan. Ang unang batch ng mga sasakyan, darating sa loob ng 3.5 minuto. Ang ikalawang batch ay darating sa loob ng 5 minuto. Maikokonekta ang mga water pump sa loob ng 7 minuto. Nakaposisyon na ang lahat.
13 minuto. Diyos ko. Ito. Posible nga ito. Gagana ito. Gagana ba talaga ito? Papalapit na ang ugong mula sa ilalim ng lupa. Depende na lang sa mga tao mo, kung makakatakbo pa sila. Ang mga nasa logistika, ang mga taga-barena, ang mga heologo, lahat kayo. Ngayon na, sumunod kayo sa utos ni Manager Lin. Kung saan niya sabihing tumakbo, doon kayo tumakbo. Kung ano ang sabihin niyang buhatin, iyon ang buhatin niyo. Ang sinumang bumagal ng kahit isang segundo, ako mismo. Ang babali sa liig niya, masusunod. Mga sasakyan sa silangang distrito, Zhang Xiaodan, Liu Jiangwu, Li Mankang, Zhao Dahai. 4 na sasakyan, larga na ngayon. Kapag napuno na ang bodega 1 tumakbo na kayo agad. 3 sasakyan sa timog na distrito, ang mga nasa grupo D, masusunod. Daan kayo sa maliit na eskinita sa timog. Iwasan niyo ang maputik na lugar. Gumuho ang isang bahagi ng pangunahing daan. Mas mabilis pa ng 40 segundo kung ikot kayo. Maliwanag. 13 minuto. 276 na buhay. Hindi pwedeng sumablay kahit isang segundo. Manager Lin. Ang sasakyan sa bodega 1 ng silangang distrito. Nabaon sa buhangin. Umiikot lang ang mga gulong. Hindi makalabas. Abot tuhod na ang buhangin. Baon na rin pati ang bulldozer. Nasa 3.8 na ang pressure coefficient. Tumataas pa rin. Kung wala ang 30 toneladang slab na bato, hindi mo mapipigilan ang pressure sa ilalim ng lupa. Alternatibong paraan. Mag-isip ka ng ibang paraan. Walang ibang paraan. Lumampas na ito sa fluid mechanics model. Umalis na tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, patay tayong lahat. Tumakbo kayo patimog. Tumakbo ng 3 kilometro papalayo. Ilang minuto ba ang kailangan para lumikas? Gaano kalawak ang sakop ng pagsabog? Kaya ba ng taong maunahan ang shockwave? Kaysa naman maghintay lang tayo rito na mamatay. Walang aatras sa atin ngayon. Doktor ka. Kwentahin mo, anong bagay ang pwedeng pamalit doon? Mabigat na putik. Wala sa textbook. Nang pamalit na may ganitong density. Wala sa textbook. Meron ako. Ate, anong gagawin mo? Kahapon lang ibinuhos ang sementong ito. Hindi pa ito ganap na tuyo. Durugin natin at ihalo ang mga pinong scrap na bakal. Aabot ba sa 2.5 ang density nito? Hindi pantay ang laki ng mga piraso ng semento. Babarahan yan ang tubo ng bomba. Pag nabarahan ang tubo ng bomba, masisira lang ang isang makina. Kung hindi natin gagawin, 276 na tao ang mamamatay. Alin ang pipiliin mo? Kahit ihalo pa ang pinong bakal, gaano kataas ang magiging density nito? Ang ginagamit ng pangkat sa paggawa ng daan ay sementong may markang 425, densidad 3.1, tirang buhanging bakal 7.8, 3 pala ng semento, 1 pala ng buhanging bakal, lagpas 4 ang average na densidad. Paano naman ang tubo ng bomba? Paniguradong magbabara kapag karaniwang sukat lang. Paano natin ibubuhos? Huwag idaan sa maliit na tubo. Baklasin ang pangunahing tubo ng bombero at ibuhos ng direkta. Malaki ang sukat nito. Bulldozer ng mga gumagawa ng kalsada. Pumunta rito para magpala ng lupa. Kumuha ng piko. Pukpukin. Narito ang buhanging bakal. Haluin gamit ang pala. 3 sa 1. Manager Lin, itong lumang paraan, gagana ba talaga ito? Malalaman natin kung gagana pagkatapos ng 3 minuto. Simulan na natin. Hindi ito tugma sa pamantayan ng industriya. Nayupi ang casing sa bunganga ng balon. Gaano pang oras ang natitira? 2 minuto na lang ang pinakamatagal. Nakakonekta na ba ang tubo ng bombero? Nakakonekta na. Ibuhos sa loob ng bomba. Patuloy pa ring tumataas ang presyon. 3.3, 3.8 ang limitasyon. Bibigay na ito. Bakit kayo natataranta? Itayan niyo ang buhay niyo para mapigilan yan. Kapitan Lee, sasabog na ang balbula. Hindi na kayang pigilan ang presyon. Booster pump sa timog na bahagi. Isagad niyo sa pinakamalakas. Ngayon na, Manager Lin, umabot na sa sukdulan ang presyon sa pader. Sasabog ang tubo. Kahit sumabog, kailangang magpatuloy. Kapag may nangyaring masama, ako ang mananagot. 3.5, tumataas pa rin. Diyos ko, hindi sapat ang densidad ng putik. Ang huling 2 tonelada ng buhanging bakal. Isalin ninyong lahat sa loob. 3.75. Nandito na ang delegasyon. Inhinyero Lin, sa ganitong sitwasyon ngayon, huwag ninyong pansinin ang delegasyon. Dagdagan ang presyon.
Patuloy na dagdagan ang presyon. Kapit lang kayo rito. Xiaomei, kapit lang. Huminto na, bumababa na ang presyon. Nagawa natin. Umabot sa 10,000 tonelada ang kapasidad. Sino ang responsable rito? Nag-ulat po, pinuno. Pinuno ng pangkat ng pagbabarena. Li Tai, nabalitaan ko na habang nasa daan. Sinong nagpasya nito? Nakontrolin ang presyon ng balon. Siya po. Ikaw pala si Lin Shufen. Nag-ulat po, pinuno. Ako nga po. Isang bayani ng bansa. Dambuhalang balon ng langis na may 10,000 toneladang kapasidad. Ibig sabihin nito ang ating bansa ay may matibay na haligi ng enerhiya at nakatayo na ng tuwid. Kung wala si kasamang Lin Shufen, masisira sana ang balong ito, pati na ang 276 na kasama. Nawala na rin lahat. CJ. Si Ate Lin ay isang pambansang bayani. 50 taon. Ang mga kamay kong ito, nagkwenta ng barya-baryang repolyo. Nagkwenta ng pampalibing na walang katiyakan. Nagbilang ng mga araw na tinatapakan ako ng iba. Ngayong araw, ang mga kamay kong ito ni Lin Shufen ay nakatuklas ng isang dambuhalang balon ng langis, ay nakapagligtas ng 276 na buhay. Sa buhay na ito, hindi na sayang ang buhay ko. Si Lin Shufen nga iyon. Ano ang tinitingin-tingin mo riyan? Pambansang bayani ng ating oil field yan. Tagalinis ka lang naman ng dumi. May karapatan ka bang tumingin sa kanya? Nabalitaan mo ba? Yung 5,000 bonus noong nakaraan. Bale wala lang yun. Ngayong nakapagligtas siya ng mahigit 200 buhay. At nakatuklas ng balon ng langis na may libu-libong tonelada. Bibigyan siya ng pinakamataas na parangal. Mapapasama pa siya sa headline ng dyaryo. Bakit naman? Sa akin dapat lahat ng iyon. Ang bahay ko. Ang trabaho ko. Ang kinabukasan ko. Nawala ang lahat dahil sa iyo. Bakit ba naging napakatanga ko at nabulag ako? Ang isang taong nagdadala ng swerte, ay itinuring ko lang na parang hayop sa loob ng 20 taon. Wang Dazhi, napakatanga mo talaga. Ang napakalaking kayamanan, ay ikaw mismo ang nagtaboy palabas ng pinto. Pa, magmakaawa tayo kay Lin Shufen. Lumuhod tayo at humingi ng tawad sa kanya. Mabait at malambot ang puso niya. Siguradong papayag siya. Ang kapal ng mukha mong makiusap. Noong kinuha mo ang pampaaral ng sarili nilang anak, para lang ipambili ng bahay. Bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Dati ginawa mo silang parang alila. O ngayon ano na? Ikaw naman ang nalubog sa sarili mong dumi. Iyan ang tinatawag na karma. Noon. Yung white rabbit na candy na ibinigay mo sa akin, hindi ko talaga makain-kain. Bibilhan ka ni mama ng 1 kahon, 2 kahon. May utang ka sa akin. CJ. 3 kahon. Babawi si mama sa iyo. Atlin. Nakasalang na ang braised pork para sa handaan. 276 na kapatid ang naghihintay sa iyo para magsimula ang kainan. Sabihin mo sa kusina, napainitin na ang mga kawali. Ako mismo ang magluluto para sa mga kasamahan natin ngayon. Ayos mga kasama, narinig ninyo ba yun? Ngayong gabi matitikman natin ang luto ni Manager Lin, na siya mismo ang naghanda para sa atin. Kapag si Manager Lin ang nagluto, kaya kong ubusin ang 3 mangkok ng kanin ngayon. Lagot sa akin ang sinumang aagaw sa karne ko. Ako si Lin Shufen. 50 taong gulang na ako ngayon. Sa unang kalahati ng buhay ko ay nabuhay ako para sa ibang tao. Pero sa natitirang bahagi, mabubuhay na ako para sa aking sarili.